Narinig ni Hakyung ang paghingal ng isa pang babae nang pumasok siya sa bahay. Binuksan niya ang ilaw at nakita sa sahig ang sapatos ng babae. Nakita niya ang babaeng may-ari ng sapatos na may mataas na takong kanina. Sa oras na iyon, nakikipag-usap ang babae sa kanyang kasintahan. Nagduda siya noong una, ngunit sinabi ng kanyang kasintahan na isa siyang reporter, kaya hindi na siya nag-abalala pa. Ngunit sino ang mag-aakala na sa gabing iyon, kinuha ng babae ang kanyang lugar? Si Hakyung, nakakagraduate lang, ay na-assign sa lumang headquarters ng Meteorological Administration kasama ang kanyang kasintahan. Nagkakaibigan sila sa loob ng 15 taon at hindi pa nag-away kailanman. Ngunit bago sila magpakasal, hiniling ng kanyang nanay na bigyan siya ng isa pang pagbasa ng kapalaran. Nakita lang ni Hakyung na kinuha ng babaeng manghula ang kampana at inalog ito at agad na nalaman na magtataksil ang kasintahan niya at isa pa siyang masamang tao. Dahil dito, galit na galit si Hakyung at tumayo siya para umalis. Ngunit sinabi sa kanya ng manghula na dalhin ang payong sa tabi niya dahil ulan ng malakas ngayong araw. Kinuyom ni Hakyung ang payong at lumabas. Sino ang mag-aakala na sa pagtingala niya sa langit, walang ni isang ulap kundi ang araw. Ang manghulang ito ay malinaw na isang manloloko. Sa sobrang galit, itinapon niya ang payong, ngunit habang nasa daan siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang katrabaho na nag-aalalang sinabi na posibleng umulan ng yelo ngayon. Matapos suriin ang datos, nakita niya na halos walang posibilidad na umulan ng yelo. Kaya naman tinanggihan niya ang mungkahi ng kanyang katrabaho. Hindi inaasahan na pagkatapos ng tanghali, nagdilim ang kalangitan at biglang bumuhos ang granizo mula sa itaas. Dahil hindi sila handa, nagdulot ito ng maraming pagbangga at malubhang pinsala sa trapiko at mga pananim sa bukid. Ang mga eroplano sa paliparan ay nakaranas din ng malaking pagkasira. Sa lalong madaling panahon, nakatanggap ang Meteorological Administration ng maraming tawag at reklamo mula sa mga tao. Nagmamadaling bumalik si Hakyung. Kasalukuyang iniimbestigahan ng direktor ang dahilan kung bakit walang nakakita sa napakalaking kalamidad na ito. Agad niyang hiniling sa mga kawani na kunin ang mapa ng panahon sa oras na iyon. Malinaw na mayroong signal ng granizo dito, ngunit walang nagtanong. Magpapasya sana si Hakyung na akuin ang responsibilidad, ngunit inako ni Team Leader Choi ang lahat. Sapat na ang kanilang kalunos-lunos na sitwasyon, ngunit dumating ang kasintahan ni Hakyung at sinabi sa direktor na ang mga reporter ay naghihintay na sa ibaba. Sa kawalan ng pagpipilian, hiniling ng direktor kay Team Leader Choi na harapin muna sila. Marahil dahil sa matinding stress kamakailan, hinawakan ni Team Leader Choi ang kanyang dibdib. Hindi pa siya nakakakilos, agad siyang bumagsak. Pagkatapos noon, nakita niya ang kanyang superior na dinala ng ambulansya. Labis na nasisi ni Hakyung ang sarili niya dahil sa kapabayaan niya, lumala ang lahat. Upang mabayaran ang kanyang pagkakamali, kusa niyang inako ang pagharap sa mga reporter. Pagkatapos nito, umupa na ang sitwasyon. Ngunit inihayag ng direktor sa lahat na si Team Leader Choi ay nagkaroon ng atake sa puso. Kaya pansamantalang papalit si Hakyung bilang team leader habang ginagamot siya. Sinira nito ang lahat ng plano niya. Dahil sa dami ng trabahong kailangang asikasuhin, kinailangan niyang kanselahin ang reunion kasama ang kanyang kasintahan at sinabi sa kanya na sa susunod na 2 linggo, baka hindi sila magkasama. Hindi niya inaasahan na bibigyan nito ng pagkakataon ang kanyang kasintahan na makipag-ugnayan sa ibang tao sa kanilang bahay. Bagaman lubos na nasaktan si Hakyung nang malaman ang lahat, hindi niya alam na isang kabataang lalaki na pinagtaksilan din ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang mundo. Ang mahirap na binata ay 4 na taong nagmahal sa kanyang kasintahan upang makapaghatid sundo sa kanya papunta sa trabaho. Para lang makapaghatid sundo sa kanyang kasintahan, umutang siya sa loob ng 36 buwan para makabili ng isang dekuryenteng sasakyan. Ngunit habang papunta sila sa kainan, napansin ng kanyang kasintahan na napakadumi ng kotse. Napaisip siya at nahihiyang sinabi na ito ay isang segunda manong kotse. Nang makita niyang mukhang ayaw ito ng kanyang kasintahan, dinala niya siya sa isang restaurant para sa mga magkasintahan na gusto niyang puntahan. Hindi niya inaasahan na parang pamilyar na ang kanyang kasintahan sa lugar at madali siyang nag-order ng isang set menu para sa magkasintahan. Nahiya at nagduda siya habang ang kanyang kasintahan ay simple at diretsahan lang. Nagpakita siya ng pagsisisi at hindi na nagsalita pa. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa niya alam na may bago na ang kanyang kasintahan. Si Lee Shiwoo, isang ordinaryong lalaki, ngunit isa siyang mahusay na estudyante ng Meteorological Academy na may pambihirang kakayahang mag-predict ng panahon. Sa unang araw pa lang niya bilang intern sa Base Meteorological Station, ginamit niya ang kanyang profesional na kaalaman para ipahiya ang kanyang mga superior. Sa oras na iyon, bagong appointed na acting team leader si Hakyung at nahaharap sa mga hamon. Bilang resulta, sinabi ni Shiwoo na nasa Base Meteorological Station na may mga palatandaan sa meteorological map na magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Pinaalalahanan ni Seokho si Hakyung na ang junior na ito ang nag-predict ng granizo noong nakaraan. Bagaman medyo nagulat si Hakyung, ang isang intern ay walang boses dahil sa kawalan ng karanasan, kaya mabilis siyang tinutulan ng mga senior. Bilang pinuno ng forecast team, naisip niya na ang hula ni Shiwoo ay walang batayan. Nang makitang tinanggihan ang kanyang hula, kinailangan ni Shiwoo na humingi ng tulong kay Seokho. Alam na alam ni Seokho ang kakayahan ni Shiwoo, kaya kusa siyang nagbigay ng babala ng malakas na pag-ulan. Ngunit hindi lang siya pinuna ni Hakyung, kundi nagalit din ang direktor. Dahil wala siyang magawa, sinabi ni Seokho na ang taong naghula ng malakas na pag-ulan ay siya ring naghula ng granizo noong nakaraan at dahil tinanggihan siya ni Hakyung, nagkaroon ito ng malubhang kahihinatnan. Nang malaman niyang si Hakyung ang dahilan ng
ng malaking gulo, tinawag siya ng direktor sa kanyang opisina at pinagalitan. Sa galit, kinuha niya ang telepono. Pagpapasya na turuan ang aroganting batang ito ng leksyon, ngunit hindi natakot si Shiu at hindi rin siya nakapagsalita. Ito ay tulad ng pagpukaw sa pugad ng putakti. Dahil sa babala ng malakas na pag-ulan, agad na inaktibo ang emergency plan sa buong lungsod. Ngunit sa oras na ito, naghanap si Hakyung kay Shiu at aroganting pinuna siya ng isang sandali, nagtatanong kung sino ang mananagot sa pinsalang pang-ekonomiya dahil sa maling hula. Ngunit si Shiu ay nanatiling tiwala at sinabi sa kanya na tiyak na magkakaroon ng malakas na pag-ulan ngayon. Sa mismong sandaling iyon, bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit at salamat sa katatagan ni Shiu, matagumpay nilang naiwasan ang malaking pinsala. Upang ipagdiwang ang pag-uwi, nagsimula siyang maghanda ng pagkain para sa camping. Gayunpaman, bumalik ang kanyang kasintahan na may pagod na mukha dahil nakipag-date lang siya sa kasintahan ni Hakyung. Sa pag-iisip na walang katiyakang kinabukasan ng kanilang dalawa, nais niyang mabilis na tapusin ang walang kabuluhang relasyon na ito, at walang pag-aalinlangan siyang nakipaghiwalay. Ang kasintahan naman ni Hakyung na nahuli ay mas masahol pa. Dahil umabot na sila sa ganitong kalagayan, hindi na sila makapagpakasal. Ngunit bilang isang nagkasala, walang hiya niyang kinuha ang lahat ng mga gamit na binili ni Hakyung. Ginamit pa niya ang pagtaas ng presyo ng bahay bilang dahilan at hiniling kay Hakyung na bayaran siya ng bahagi ng upa na binayaran niya sa kasalukuyang presyo ng merkado. Ang kasintahan na ilang taon niyang mahal ay biglang nakipaghiwalay at mabilis na nagpakasal sa bago niyang kasintahan. Ang mas kakaiba pa, ang lalaking iyon ay ang kasintahan ng kanyang superior. Paano naging ganito kasalimuot ang sitwasyong ito? Mula nang makipaghiwalay si Shiu, itinalaga siya sa Meteorological Administration para sa pagsasanay. Nagkataon na na-assign siya sa departamento ni Hakyung at naging subordinate niya. Ngunit nang harapin niya ang binata na 2 beses siyang tinalo, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Ngunit ang nakakahiya sa kanya ay ang kanyang walang hiyang kasintahan. Dahil sa biglaang malamig na hangin noong Mayo, itinalaga siya ng direktor upang magsagawa ng press conference. Ang babae naman ay isa sa mga reporter. Nagpalitan sila ng tanong at sinadya nilang ipakita ang kanilang pagmamahal sa harap ni Hakyung. Sa wakas ay nakayanan niya ito hanggang matapos, ngunit nang aalis na sana si Hakyung, tinawag siya ng kanyang ex. Walang hiyang iminungkahi niyang hatiin muli ang bahay na kanilang pinag-usapan para sa kasal. Kung hindi niya binanggit ito, okay lang sana, ngunit nang banggitin niya ito, nagalit si Hakyung. Dati, para ihanda ang bahay para sa kasal, ginawa niyang doble ang presyo ng lahat at sa huli ay si Hakyung ang nagbayad ng lahat. Ngunit ngayon, walang hiya siyang pumunta at humihingi ng pera. Nang nag-aaway sila at hindi magkasundo, lumitaw si Shiu sa tamang oras para pigilan sila. Nagbigay pa siya ng dahilan na gustong makipagkita ang direktor kay Hakyung para matulungan siyang makaalis. Hindi inaasahan na si Ki-joon, ang taong nagtaksil, ay nakita siyang pamilyar. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, ang babaeng nagtaksil, si Eugene, ay agad na nag-alala. Tinawag niya si Shiu sa parking lot at sinabi na hindi alam ni Ki-joon na nagkasama sila noon, kaya't umaasa siyang itatago ni Shiu ang sikreto. Nagkataon na nakita ni Hakyung ang eksenang ito. Ngayon, sa tingin niya, pareho silang nasa parehong sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw, hindi lang nawala ang malamig na hangin kundi lumakas pa. Kinailangan nilang mabilis na malaman ang dahilan. Sa gabing iyon, nakita ni Shiu si Hakyung na nag-o-overtime din sa mungkahi ni Shiu. Natuklasan din ni Hakyung ang isang bagay na kakaiba. Lumalabas na ang pinagmulan ng malaking malamig na hangin na ito ay ang mga natunaw na yelo sa ibabaw ng dagat. Ang misteryo ng malamig na hangin ay nalutas na at ang pambihirang kakayahan ni Shiu ay iminulat niya ang mga mata ni Hakyung. Masaya sana siya, ngunit isang tawag mula sa kanyang ina ang nagpagalit sa kanya. Para hatiin ang kanilang ari-arian, walang hiyang nagpadala ng banta si Ki-joon sa kanilang bahay. Napilitan si Hakyung na magpasya na putulin ang relasyon niya sa masamang lalaking ito. Sa lobby ng kumpanya, sinampal niya ito at inilabas ang lahat ng kanyang damdamin sa harap ng kanyang mga kasamahan. Lumalabas na ang masamang lalaking ito ay niloko ang ipon ni Hakyung. Kahit ang bahay na gusto niyang hatiin sa 2% lang ang ibinigay niya sa bayad. Agad na nawala ng mukha ang masamang lalaki. At si Shiu, na nasaksihan ang lahat, ay nagkaroon din ng isang matapang na ideya. Pagkatapos ng oras ng trabaho, pinaharurot niya ang kanyang kotse para sunduin si Hakyung. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang liblib na bar para ipagdiwang ang kanilang bagong simula. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang pag-ibig sa opisina, sinabi ni Hakyung na hindi na siya magmamahal ng isang katrabaho. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Nang magising siya kinabukasan, nagulat siya na may isang lalaking nakahiga sa tabi niya at wala na ang kanilang mga damit. Nagising ang magandang female boss at nakita ang kanyang junior na nakahiga sa tabi niya. Plano niyang umalis ng tahimik, ngunit matagal na palang gising ang lalaki. Nang mahuli, nahiya si Hakyung at yumuko. Ngunit matapos siyang kalmado, siya mismo ang humingi ng tawad kay Shiu. Pagkatapos ng lahat, ang inosenteng binata na ito ay ang kanyang subordinate. Hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan sa ganoong paraan, ngunit masaya si Shiu. Sinabi pa niya na kusang loob ang lahat. Naalala ni Hakyung ang eksena noong nakaraang gabi at pinuri niya nga si Shiu na gwapo. Ngunit si Shiu ang unang gumawa ng hakbang. Bagaman gumanti si Hakyung, tiyak na self-defense iyon. Pero walang pumigil sa kanila, kaya kumuha si Hakyung ng isang kwarto malapit sa kanyang bahay at nagpasya na lumaban sa 300 rounds. Ngayon na lumaki na ang sitwasyon, maaari lang niyang imungkahi na lutasin ito ng pribado. Pareho naman tayong matanda
maganda na, hindi ba? Ano naman kung nangyari iyon, kaya kalimutan na lang natin parang walang nangyari. Sa palagay ni Hakyung, aalis din naman si Shiwoo sa trabaho. Kapag bumalik na siya sa sangay, hindi na sila magkikita pa. Ngunit hindi inaasahan, opisyal na napanatili si Shiwoo sa Meteorological Administration at patuloy na magtatrabaho sa parehong departamento niya. Kaya, simula ngayon, maging mabait tayo sa isa't isa. Tulad ng mga matatanda, sabi niya, at pagkatapos ay pumasok siya sa banyo ng may kaluwagan. Ngunit matapos siyang maligo, nagmamadaling umuwi si Hakyung. Nang makita niya ang kanyang gusot na damit, wala siyang magawa kundi magpalit ng iba pang damit para sa trabaho. Ngunit nang malapit na siyang umalis, napansin niya na naiwan niya ang kanyang mga susi ng kotse sa hotel. Sa kawalan ng pagpipilian, kinailangan niyang sumakay sa bus. Nang makitang malapit na mahuli si Hakyung, nag-alala si Shiwoo. Pagdating niya sa opisina, halos wala na siyang hininga. Mabuti na lang at hindi nagalit ang direktor. Pinayuhan pa niya si Hakyung na mabilis na pangunahan ang pulong sa umaga. Ngunit mas lalo siyang naging abala at nagulo. Ilang salita pa lang ang nasasabi niya nang bigla siyang bumahin. Nag-alala si Shiwoo at maingat siyang inabutan ng tissue. Pagkatapos ng pulong, kusa si Hakyung na humingi ng tawad sa direktor. Ngunit alam ng direktor na nahihirapan siya sa kanyang buhay pag-ibig, kaya't hindi siya sinisi. Pinayuhan lang niya siya na maging matino. Hanggang sa umalis ang lahat, nag-aalala si Shiwoo na lumapit at aliwin siya. Anong gusto mong pag-usapan? Ang pagkahuli, ang pagiging nautal, o ang pagkawala ng mukha? Gusto kong pag-usapan ang iyong sipon. Napakalakas ng pagbahin mo kanina, sabi ni Shiwoo. Dapat ay isang kilos ng pag-aalala. Ngunit ayaw ni Hakyung na tumanggap ng pag-ibig. Sinabi pa niyang allergic rhinitis lang iyon. Ngunit nang makita niya ang mga susi ng kotse niya sa desk, hindi sinasadyang umiti siya. Sa parehong oras, abala ang newsroom dahil sa babala ng bagyo 3 araw na ang nakalipas. Hindi naglakas loob na mangisda ang mga mangingisda. Tuloy-tuloy silang tumatawag para magreklamo. Sinasabing kung magpapatuloy ito, hindi ang mga alon ang sisira sa kanila, kundi ang forecast ng Meteorological Administration. Sa pagkakita sa lumalalang sitwasyon, inisip ni Ki-joon na sadyang ginagawang mahirap ni Hakyung ang sitwasyon. Sa harap ng lahat ng kanilang kasamahan, pinuna niya siya dahil sa hindi pagiging objektibo. Ngunit ngayon, hindi na nag-iisa si Hakyung. Dahil ang inosenteng bodyguard ay kusa na tumanggap ng misyon, seryosong sinabi ni Shiwoo na ang lahat ay nagtatrabaho ng husto at hindi lang si Ki-joon ang nagpapahirap sa sarili niya. Naramdaman ni Hakyung na pinoprotektahan siya ni Shiwoo, kaya hindi na niya pinansin ang kanyang pagkawala ng mukha. Agad niyang pinagalitan si Ki-joon. Si Ki-joon, ang gunggong, ay nagdulot ng kahihiyan sa sarili at umalis na lang. Dahil sa pagprotekta sa imahe ng kanyang junior, nakakuha din siya ng paggalang mula sa lahat. Upang matulungan si Hakyung na gumaling, maingat na bumili si Shiwoo ng gamot para sa lagnat para sa kanya. Nang makita ang inosenteng binata na masyadong maingat sa kanyang harapan, nahiya muli si Hakyung. Ngunit nabasa ni Shiwoo ang kanyang iniisip at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Inihayag niya na hindi niya gagawin iyon dahil nagkaroon na sila ng relasyon at ngayon ay nag-aalala lang siya bilang isang katrabaho. Ngunit nang sabihin niya ito, nakaramdam si Hakyung ng walang dahilan na pagsisisi. Ang intern, simula nang magkaroon siya ng isang gabi sa kanyang superior, ay natuklasan na siya ay nahulog sa kanya. At si Hakyung ay malinaw na mayroon ding damdamin para sa kanya, ngunit iniisip ang kanilang relasyon bilang mga katrabaho at na mas matanda siya ng ilang taon kaysa sa binata, sinadya niyang iwasan ang pag-aalala ni Shiwoo. Nabasa ni Shiwoo ang kanyang pag-aalala, kaya nagkunwari siyang hindi siya interesado. Pinaalalahanan lang niya si Hakyung na uminom ng gamot sa tamang oras at umalis na. Nang makita ang binatang tumalikod at umalis, nararamdaman ni Hakyung ang isang walang dahilan na pakiramdam ng kawalan. Sinabi niya sa sarili na huwag mag-isip ng sobra. Ngunit pagkatapos ng oras ng trabaho, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang second-hand market app. Lumalabas na mula nang kanselahin niya ang kasal sa masamang taong iyon, inilista niya ang lahat ng mga bagong appliances sa online para ibenta. Nagkataon na may isang taong gustong bumili ng air purifier ngayon. Dahil hindi malayo ang mamimili, nagpasya siyang pumunta at kunin ito ng personal. Ngunit nang buksan ni Hakyung ang pinto, si Shiwoo ang lumitaw sa kanyang harapan. Nagulat si Hakyung at nagtataka kung paano nalaman ni Shiwoo ang kanyang tirahan. Nang makita ito, nagulat din si Shiwoo. Sa oras na iyon, naalala niya na marahil si Shiwoo ang mamimili sa second-hand app. Si Hakyung ay nag-aalangan at nag-aasam. Ngunit mabilis na nanaig ang kanyang rasyonalidad sa pagnanasa. Upang maging direkta, agad niyang pinalayas ang bisita na nagpapakita na wala siyang ibebenta kay Shiwoo. Ngunit nakita ni Shiwoo ito bilang isang pagkakataon na ibinigay ng langit upang manatili at makipagpalitan ng damdamin. Agad siyang nakahanap ng paksa dahil napansin niya na hindi talaga alam ni Hakyung ang second-hand market. Halimbawa, ang air purifier na ito ay ginamit pa lang minsan at halos bago pa. Isa pa, imported brand ito. Paanong ibebenta ito ng napakamura? At ang speaker set na ito ay malinaw na isang limited edition. Kung ibebenta sa mga audiophile, tiyak na mas mataas ang presyo nito. Dali-daling nagpaliwanag
maliwanag si Shiu na agad na pumukaw sa interes ni Hakyung. Malinaw na wala siyang alam tungkol sa transaksyong ito, kaya umupo siya sa sofa upang matuto mula kay Shiu kung paano mag-post ng impormasyon sa pagbebenta. Ngunit napakatapang din niya, hindi lang sila nagiging mas malapit sa isa't isa, ngunit nagsisimula na rin siyang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi kita hihingi na makipagrelasyon sa akin dahil lang sa nagkasama tayo ng isang gabi. Bakit naman? Ano ang sinabi mo? Wala. Natuklasan niya ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling nagkunwari na walang nangyari. Ngunit napansin ni Shiu ang kanyang pagiging tense. Paulit-ulit siyang tumanggi, ngunit ang kanyang walang katuturang paliwanag ay mahirap paniwalaan kahit para sa kanyang sarili. Ang kanyang hindi natural na ekspresyon ay nagpagawa kay Shiu na tingnan siya na parang isang tanga. Buti na lang at may nagpadala ng mensahe para bumili, kaya nabasag ang awkward na katahimikan. Pagkatapos, naibenta ni Shiu ang limited edition speaker, at sa pagkakataong ito, hindi nalugi si Hakyung, kundi kumita pa. Para pasalamatan si Shiu, inalok niya si Hakyung na ilibre siya ng isang kainan. Bagaman pumayag agad si Hakyung nang walang pag-aalinlangan, habang papunta sila sa restaurant, naglakad sila na parang estranghero, na para bang nagmamadali sila. Nag-isip ang bawat isa sa kanilang sarili, ngunit ang hangin ay matagal nang napuno ng tamis. Sa restaurant, maingat na tinanong ni Shiu si Hakyung kung uminom siya ng gamot sa tamang oras. Nang hindi sumagot si Hakyung, direkta niyang hinawakan ang kanyang noo. Ang intimong galaw na ito ay muling nagparamdam kay Hakyung. Habang tahimik siyang nag-enjoy sa pagbilis ng tibok ng kanyang puso na dulot ng binata, biglang pumasok ang tatlong kakilala na nagpatakot sa kanya at nagpagapang sa ilalim ng mesa. Tinuro niya ang kanyang mga kasamahan at tinanong si Shiu kung ano ang gagawin. Nang makita ang kanyang mga kakilala, medyo naguguluhan si Shiu. Kakain lang naman tayo, hindi mo kailangang mag-alala. Ikaw at ako, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ngayon? Nang makitang masyadong kinakabahan si Hakyung, sinadya ni Shiu na lumapit at batiin sila. Pagkatapos niyang kunin ang atensyon ng tatlo, sininyasan niya si Hakyung na mabilis na umalis. Akala niya ay naloko na niya ang lahat, ngunit napansin ni Eugene ang figura ni Hakyung nang tumalikod siya. Hindi nagtagal, nagkita ang dalawa sa labas ng restaurant, ngunit halatang hindi masaya si Shiu dahil sa palagay niya ay hindi dapat lihim ang kanilang relasyon. Nais lamang ni Hakyung na maiwasan ang anumang gulo. Hindi niya inaasahan na ipapahayag ni Shiu ang kanyang damdamin sa sandaling ito. Kapitan, gusto mo ba ako? Hindi ba halata? Pero hindi ako mahilig sa malabong relasyon. Hoy, hindi ko sinabi na gusto kong maging malabo sa iyo. So, gusto mo akong maging boyfriend? Pagkatapos ng mga salitang ito, nalito si Hakyung. Sa totoo lang, gusto niya talaga si Shiu, ngunit ang kanyang 15 na relasyon ay nagtapos sa kabiguan. Sa harap ng isang kabataang may malayang pag-iisip, kahit na may pagsisisi, hindi siya naglakas loob na magkaroon ng relasyon ng madali. Sa oras na maghiwalay sila, hindi niya kayang isipin kung paano haharapin ang sakit pagkatapos niyan, kaya ang dalawa ay bumalik sa awkward na estado tulad ng dati. Ngunit kinabukasan, lumapit si Eugene para magtanong kay Shiu. Bakit kailangang dumaan sa likod na pinto ang magandang babae na kasama mo kagabi sa hapunan? Ang tanong na ito ay agad na nakuha ang atensyon ng lahat sa paligid. Inakala nila na mayroon ng bagong kasintahan si Shiu, kaya't patuloy silang nagtanong kay Han Ki-joon na walang magawa kundi sabihin na kakilala lang niya sa trabaho. Ngunit ang sagot na ito ay nagpataranta kay Hakyung. Bagaman ang pagiging tapat ay isang kalamangan, dapat itong gawin depende sa sitwasyon. Ang ganitong uri ng pagiging tapat ay nagpapakita lamang ng kamangmangan. Upang mapigilan ang paglala ng sitwasyon, wala siyang magawa kundi tawagin si Shiu. Inutusan siyang gumawa ng listahan ng mga lugar na nagkaroon ng insidente dahil sa hamog kaninang umaga at ipadala sa kanya ang meteorological map bago at pagkatapos ng isang oras, bawat minuto. At kailangan ay agad-agad. Nang makita ng mga kasamahan ni Shiu na binibigyan siya ni Hakyung ng ganoong kabigat na gawain, naisip nilang nagkasala siya sa kapitan. Si Shiu ay mukhang nababahala rin, ngunit sineryoso pa rin niya ang gawain. Pagkalipas ng ilang sandali, isinumite niya ang lahat ng mga dokumento na inayos niya. Gayunpaman, nagbigay ng babala si Hakyung pagkatapos nito, sa oras ng trabaho, pakiusap na huwag na makipag-usap ng personal. Train Shiu pagkatapos ng mga salitang ito. Agad na inanalisan ng mga kasamahan sa paligid na nagkasala si Shiu sa kanyang superior. Ngunit nanatiling kalmado si Shiu. Kung may pagkakataon, lalapit siya kay Hakyung. Sa harap ng ganitong pagiging mapilit, walang kamalay-malay na lumayo si Hakyung, ngunit hindi pa rin niya mapigilang sulyapan si Shiu. Pagdating sa bahay, nakatanggap ulit ng mensahe si Hakyung mula kay Shiu. Sasagutin na sana niya ito, ngunit binura niya ang mensahe. Pabalik-balik na binubura at iniisip kung ano ang sasabihin niya, at pagkatapos ay binuksan niya ang personal page ni Shiu. Habang tinitingnan niya ito, napangiti siya ng walang dahilan. Nang makontento na siya, ay saka pa lang niya binitawan ang kanyang telepono. Hindi niya inaasahan na aksidenteng mapindot niya ang video call button. Sa kanyang pagkabigla, hindi alam ni Hakyung kung paano ito i-off. Nang makita na kalahati lang ng mukha ni Hakyung ang nakikita, agad na nahulaan ni Shiu na namimiss siya nito.
ang isang lalaki na nagtaksil sa kanyang kasintahan na nakasama niya sa loob ng 15 taon dahil sa kanyang pagkahumaling sa kagandahan ay inakalang magkakaroon sila ng masayang buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na mabilis siyang makakatanggap ng parusa. Mula nang tumira silang magkasama ng kanyang bagong asawa, hindi na sila kasing malapit tulad ng dati. Tuwing umaga, si Ki-joon ay naghahanda ng almusal para sa kanyang bagong asawa. Ngunit pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, pagdating niya sa bahay ay ganito ang eksena na kanyang nakikita. At ang asawa na mukhang mahina ay hindi pala ganun. Dahil gusto niya ng isang maaliwalas na buhay, kailangan niyang makipaghiwalay sa kanyang mahirap na kasintahan sa loob ng maraming taon. Ngunit nang ipaalam sa kanya ng palihim ng kanyang kasamahan na hindi nakakuha ng mana ang kanyang asawa mula sa kanyang ex, naramdaman agad niya na nalugi siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maaaring ipahalata masyado ang kanyang damdamin. Kaya inayos niya ang kanyang mukha bago pumasok sa pinto. Nagkunwaring naaawa sa kanyang asawa na naglilinis ng basura at inalok ang kanyang tulong. Ngunit habang tumutulong siya, mas lalo lang itong gumulo. Sa huli, hindi na napigilan ni Ki-joon na magreklamo, ngunit sa halip ay sinumbatan siya ng kanyang asawa. Sinabi na hindi man lang niya nakuha ang ari-arian na dapat ay para sa kanya. Ngunit paano malalaman ni Eugene na ang bahay na iyon ay binili ni Hakyung? Tahimik siyang bumaba sa basement, iniisip ang lahat ng magagandang bagay na ginawa ni Shiwoo para sa kanya noon. Gaano siya kamahal at hindi siya pinagagawa ni Shiwoo ng anuman. Kahit ang pagtatapon ng basura ay hindi niya kailangang gawin. Sa pag-iisip nito ay kumulo ang dugo ni Eugene. Ngunit paano mo maibabalik ang isang nawawalang damdamin ng ganoon kadali? Mula noon, nagsimulang mag-away ang dalawa sa mga maliliit na bagay. At ngayon, hindi sinasadyang natuklasan ni Ki-joon ang mga malalapit na larawan nito kasama si Seo-hyun. Malinaw na sinabi niya na wala siyang kasintahan, ngunit lumalabas na siya ay malandi. Ang napakalaking pagkakaiba na ito ay nagpaalala sa kanya ng pagiging responsable ni Hakyung. Kung hindi sana siya nagtaksil, hindi magiging ganito kaawa-awa ang buhay niya. Matagal na siyang nakonsensya kay Hakyung. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay gagamit ng trabaho bilang dahilan para interviewin si Hakyung upang makagawa ng isang mainit na balita. At kapag nakuha na niya ang mahalagang impormasyon, malisyoso niyang sisirain ito upang makagawa ng isang viral na artikulo. At nang si Hakyung nang makita ni Hakyung ang negatibong balita na ito, agad siyang nagalit. Galit siyang pumunta kay Eugene upang makipag-usap ng mahinahon. Tinatanong siya tungkol sa layunin ng pagsira sa imahe ng ahensya ng panahon. Ngunit wala siyang nararamdamang pagsisisi. Nang makita niya si Hakyung na nagagalit, naramdaman niya ang kasiyahan sa loob niya. Sa sandaling ito, pinagalitan din si Ki-joon ng kanyang superior dahil sa artikulo ng kanyang asawa, kaya hindi siya naniwala na wala siyang alam tungkol dito. Lahat ng inis na naipon sa loob ng nakaraang mga araw ay sa wakas ay sumabog. Kukunin na sana ni Ki-joon ang pahayagan upang kumprontahin ang kanyang asawa. Ngunit nakita niya si Hakyung na kinokompronta ang kanyang asawa. Inakala ni Hakyung nakakampi siya ng kanyang asawa at makikipagtalo sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, kusa siyang yumuko at humingi ng paumanhin kahit nagalit pa rin siya. Ngunit tinanggap pa rin ni Hakyung ang buong responsibilidad sa harap ng direktor. Inakala niyang magagalit ang direktor, ngunit hindi lang siya pinagalitan. Sinabihan pa siyang maghanda ng isang detalyadong ulat na naglalantad sa lahat ng masasamang gawain ng mga media na nagpapalabas ng maling balita. Kaya umuwi si Hakyung at nagtrabaho buong magdamag. Ngunit dahil si Shiwoo ang nag-ayos ng mga dokumento, kailangan niya siyang tawagan ng maraming beses. Upang maging mas madali para sa trabaho, dinalhan ni Shiwoo si Hakyung ng hapunan at kumatok sa kanyang pinto. Matapos nilang magkasamang tamasahin ang matamis na hapunan, sa wakas ay natapos nila ang ulat ng magkasama buong gabi. Nang makita niya si Shiwoo na inaantok na, napuno ang puso ni Hakyung ng kaligayahan dahil sa araw na iyon ay hindi nabigo ang pag-amin ni Shiwoo. Kahit na may intensyon si Hakyung na tumakas, sa huling sandali ay hindi pa rin niya napigilan ang sarili na bumalik. Ang isang babae na nagtaksil sa kanyang kasintahan na nakasama niya sa loob ng maraming taon dahil sa kanyang paghahangad na maging mayaman ay inakalang magiging mayaman na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na mas malala pa pala ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Walang kotse, walang bahay at walang ipon. Kahit sa kumpanya, siya ay isang kahiyahiyang halimbawa. Ngunit dahil kasal na sila, wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Hindi niya inaasahan na aksidenteng makikita ng kanyang asawa ang mga malalapit na larawan niya sa kanyang ex-boyfriend. Dahil itinago niya ito, nag-away sila. Sa kanyang kalungkutan, naalala niya ang kabaitan ni Shiwoo. Ngunit sa sandaling ito, narinig niya mula sa kanyang kasamahan na si Shiwoo ay mayroon ng kasintahan. Dahil sa walang pag-asa, gusto ni Eugene na hilingin kay Shiwoo na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang asawa. Ngunit hindi makontak ang telepono ni Shiwoo dahil gising siya buong gabi kaya ngayon ay nakayakap siya ay Hakyung at natutulog sa sofa. Gayunpaman, nagising si Hakyung at natuklasan na nakatulog na pala sila. Huli na, buti na lang at nasipalang niya ako sa tiyan. Kung lumihis ng konti, siguradong magpapahinga na si Shiwoo ngayon. Upang maiwasan na magkasabay sila, sinabihan ni Hakyung na mag-late ng kaunti. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay nakalimutan niya ang EKT drive na naglalaman ng data. Nang makita ni Zihi na nakalimutan ni Hakyung ang kanyang mga gamit, wala siyang magawa kundi ngumiti ng walang pag-asa. Hindi niya inaasahan na may isang pamilyar na numero na tumawag. Nakita niya na ang kanyang ex-boyfriend na mapera ay tumatawag. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ki-joon. Kahit na sinagot niya ang tawag, hindi siya sumang-ayon sa walang hiya na hiling na iyon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nakita niyang bumalik si Hakyung upang kunin ang
is. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition bilang isang babae na hindi simple ang tawag na ito, kaya sinundan niya ang kanyang instinct at nagtanong kung sino ang tumawag. Natural, hindi naglakas loob si Shiwo na sabihin ang totoo, ngunit ang kanyang mukha ang nagsabi ng lahat. Dahil sa paglilihim ni Shiwo, nanatiling malamig ang mukha ni Hakyung sa buong biyahe. Mabuti na lang at marunong maglambing si Shiwo, kaya habang nagmamaneho, hinawakan niya ang kamay ni Hakyung. Para sa isang magkasintahan, ang ganitong uri ng pag-aalaga ay tiyak na magtataboy sa mga madilim na ulap. Ngunit sa sandaling nawala ang awkward na kapaligiran, tumawag muli ang ex niya. Hindi niya inaasahan na upang maiwasan ang pagsagot sa tawag. Ganito ang ibinigay na dahilan ni Shiwo. Ang ligtas na pagmamaneho ang pinakamahalaga ngayon, di ba? Dapat mong aminin na ang walang katuturang dahilan na ito ay isang perpektong patunay ng kasabihan. Kung hindi ka nahihiya, ang iba ang mahihiya. Mabuti na lang at malapit na sila sa kumpanya. Upang hindi madiskubre ng mga kasamahan ang kanilang relasyon, nagpa siya si Hakyung na bumaba sa intersection. Kung ano ang kinakatakutan mo, iyon ang mangyayari. Sa sandaling bubuksan ni Hakyung ang pinto ng sasakyan, biglang lumitaw si Seokho sa harap niya. Sa harap ng ganitong awkward na sitwasyon, tiyak na kinakabahan ang sinuman. Ngunit si Shiwo ay isang taong marunong magbasa ng mga tao. Naisip niya na dapat magkunwari si Hakyung na walang alam, ngunit kusang ipinaliwanag ni Hakyung, nagkita lang kami ng hindi inaasahan sa daan. Ako at si Lee Shiwo ay nagkita lang ng hindi inaasahan sa daan, kaya kami magkasama. Sinasabi na kapag umiibig ang isang babae, ang kanyang B ay nagiging zero, at sa harap ng walang katuturang paliwanag ni Hakyung, si Shiwo ay nagpakita lamang ng kawalan ng pag-asa. Mabuti na lang at hindi ito napansin ni Seokho, dahil abala siya sa problema ng pagbaha ng gobyerno. Nang marinig nila ang balita na ito, sabay-sabay silang nagulat. Lumabas na sa buong gabi, abala lang sila sa pag-ibig kaya hindi nila napansin ang babala ng bagyo na dumating sa opisina. Sinimula ni Hakyung na utusan ang lahat na magtrabaho agad. Sa sandaling iyon, ang katabi niyang si Shiwo ay nagpakita ng pag-aalinlangan sa harap ng kanyang telepono. Kahit na sa loob niya ay labis siyang nag-aalala, sinubukan ni Hakyung na magpanggap na kalmado upang hindi siya mahalata dahil alam niya. Ito ang sandali na susubok sa kanilang damdamin. Matapos matuklasan ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang ex-boyfriend, walang hiya na sinisi ni Eugene si Shiwo. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay nasaksihan ng kanyang asawa na sumunod sa kanila. Ginamit niya ang kanyang mas mataas na posisyon upang punahin si Shiwo ng matindi. Sinabing wala siyang karapatan na magsalita sa mga reporter sa ngalan ng newsroom. At lalong hindi mo maaaring gamitin ang trabaho bilang dahilan upang lapitan ang aking asawa. Ngunit si Shiwo ay hindi kasing hina ng inaakala niya. Agad niyang tinukoy ang kaguluhan sa pamamahala ng newsroom. At sinabi rin na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang asawa. Agad siyang natahimik dahil sa kawalan ng masasabi, dahil wala siyang lugar upang ilabas ang kanyang galit. Walang hiya siyang pumunta kay Hakyung upang makipagtalo. At nang malaman niya na alam din ni Hakyung na ex-boyfriend niya si Shiwo, ang makapal mukha na lalaki ay agad na nagpakita ng pagiging mayabang. Ganito ba ang gusto mong paraan para maghiganti sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Mukhang gusto mong gumanti para hindi ako maging masaya. Hindi mo pa ba ako nakakalimutan, Hakyung? Hindi mo iyan magagawa. Ako ay may pamilya na. Kung gagawin mo iyan, hindi na ako makakabalik sa iyo. Subukan mong pumunta ulit sa akin dahil sa bagay na ito. Sisiguraduhin kong magdudusa ka. At sa oras na iyon, formal akong magsasampa ng reklamo laban sa iyo sa opisina ng tagapagsalita. Narinig mo ba? Talagang hindi pa rin siya nakakalimutan ng babae. Pagkatapos umalis ng mapanlinlang at hangal na lalaki, sa wakas ay nalutas na rin ang problema. Ngunit tiningnan ni Shiwo ang kanyang telepono na nag-vibrate na para bang may isang misteryo pa na kailangang malutas. Sa sandaling ito, galit na pumasok si Hakyung. Nang makita ito ni Shiwo, agad siyang lumapit upang kausapin siya. Nang makita niyang mukhang ayaw siyang sagutin ni Hakyung, nag-aalangan siyang nagtanong kung galit pa rin siya. Ngunit nakuha nito ang atensyon ng mga kasamahan sa paligid. Walang magawa si Hakyung kundi tawagin siya sa tier room upang mag-usap. Hindi niya inaasahan na sa sandaling balak niyang magalit, agad siyang niyakap ni Shiwo ng mahigpit. Ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, walang makakakita sa atin. Nang makita niya ang kanyang maliit na aso na marunong manligaw, agad na nawala ang galit ni Hakyung. Ngunit walang pakundangang tinanong siya ni Shiwo kung ano ang pinag-usapan nila ng kanyang ex-boyfriend. Nang marinig ni Hakyung ang tanong ni Shiwo, hindi siya nagalit. Kahit na hindi siya masyadong nakaranas, ipinapakita lang ng inggit ng isang boyfriend na mas nagmamalasakit siya. Nang makita niya ang reaksyon ni Hakyung, naging mas matapang si Shiwo. Kaya ipinaliwanag din niya ang tawag mula sa kanyang ex-girlfriend. Nang makuha niya ang kasiyasang sagot, nasiyahan din si Hakyung sa pag-usisa ni Shiwo. Sa wakas, nawala na ang ulap ng hindi pagkakaunawaan at ang dalawa ay nagkaroon ng isang bihirang matamis na sandali. Bago siya umalis, tinanong ni Shiwo si Hakyung kung maaari siyang pumunta sa kanya ngayong gabi. Hindi nag-atubili si Hakyung at pinapaalala pa na huwag kalimutang magdala ng isang bote ng alak pagdating niya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, maging seryoso ka sa trabaho mo, trainee Lee Shiwo. Opo, alam ko po. Sa pagtingin sa kanilang dalawang awkward na pag-arte, si Seokho ay kumuha ng tubig na may walang emosyon na mukha. Ngunit hindi niya inaasahan na si Shiwo, na dating matalino, ay biglang naging hangal. Ginaya pa niya si Hakyung na tumatanggi sa lahat ng bagay. Ang lalaki na sa araw ay nag-imbita na makatulog sa bahay ng kanyang kasintahan. Ngunit sa gabi ay nakita ang kanyang kasintahan na inalalayan ang isang lasing na kasamahan at papasok sa isang motel. Ang pagkabigla at pagkalito ay bumulwak sa
kanyang puso. At ang babae, nang makita niya ang kanyang kasintahan na lumitaw sa lugar na ito, agad din siyang naghinala. Ang apat na mata ay nagtinginan sa bawat isa, isang krisis sa relasyon ang malapit nang sumasabog na, ngunit dahil sa biglaang sitwasyon, wala silang magawa kundi ipasok muna si Dong Han sa silid bago magpaliwanag. Lumabas na si Dong Han ay pinalayas ng kanyang asawa mula sa bahay, kaya't palagi siyang nasa estado na hindi gising. Bilang resulta ng isang sandali ng kawalan ng pag-ingat, napalampas niya ang signal ng babala ng biglaang pagbabago ng panahon. Ang biglaang pag-ulan na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar. Sa harap ng reklamo ng mga tao, nilalayon niyang akuin ang lahat ng responsibilidad mag-isa. Ngunit bilang isang pinuno, naramdaman ni Hakyung na hindi niya maaaring manatili sa labas. Upang makagawa ng agarang aksyon, pumunta siya kasama si Dong Han sa lugar upang siya satin. Ngunit dahil sa malakas na ingay sa lugar, hindi niya narinig ang tawag ni Shiu. Pagkatapos ng trabaho, si Dong Han ay kinakabahan kaya nagsimula siyang maglabas ng kanyang damdamin. Pagkatapos ay nag-usap silang dalawa hanggang sa malasing sila. Hindi siya maihahatid ni Hakyung pauwi, kaya dinala na lang niya ito dito upang magpahinga. Nang marinig ni Shiu ang kwento ni Hakyung, halata na hindi siya masaya dahil ang sitwasyong ito ay maaaring lutasin ng iba. Ngunit upang mapanatili ang dangal ni Dong Han, itinago ni Hakyung na pinalayas siya mula sa kanyang bahay. Pagkatapos ay agad na bumaling si Hakyung at nagtanong, "At ikaw, bakit ka nandito sa ganitong oras?" Hindi sumagot si Shiu na nagpapahiwatig na mahaba ang kwento. Ngunit ang kanyang mga salita ay agad na tumama sa sensitibong nerbiyos ni Hakyung. Pagkatapos ng lahat, dumaan siya sa isang pagtataksil, ngunit patuloy pa rin sa pag-uusap si Shiu. Patuloy na nagdududa sa motibo ni Hakyung sa pagdadala kay Dong Han sa hotel. Agad na naging tensyonado ang atmosfera. Gayunpaman, ang paglitaw ng isang babae ay direktang nagpasiklab sa kanilang dalawa dahil hindi lang niya tinawag ang pangalan ni Shiu, kundi nagtataka rin siyang nagtanong kung bakit hindi pa siya umuwi. Sa una, hindi pa nila napag-usapan ng maayos ang bagay na ito at bago pa man umalis ang babae ay kinuha pa niya ang balikat ni Shiu. Ang mga salita at kilos na ito ay naging dahilan upang masira ang puso ni Hakyung. Tinitigan niya si Shiu, umaasa na magbibigay siya ng makatwirang paliwanag upang pabulaanan ang kanyang hinala. Ngunit nagkunwari pa rin si Shiu na walang nangyari. Kaya kinabukasan, kinausap siya ni Hakyung sa labas at mahinahon na nagmungkahi na maghiwalay sila. Kahit na gusto niyang maniwala na si Shiu ay walang kinalaman sa babaeng iyon, ngunit ang kanyang nakaraang kabiguan sa pag-ibig ay naging dahilan upang hindi siya mahanap ang lakas ng loob na maniwala sa pag-ibig. Sa pagtingin sa posibilidad na mawawala sa kanya ang babaeng mahal na mahal niya dahil sa bagay na ito, walang magawa si Shiu kundi ipagsapalaran at ibigay ang sagot na ito. Kagabi, pumunta ako sa parking lot ng hotel dahil sa aking tatay. Ang iba ay inakala na bago lang siya at sa bawat araw ay pinakukuha lang sa kanya ng isa zero data. Ngunit siya pala ay isang nakatagong eksperto. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mata at ilong, kaya niyang hulaan ang pag-ulan ng yelo sa loob ng 2 oras. Kahit ang malalaking data ay nagiging walang halaga sa harap niya. Noon, siya ay isang promising young genius, ngunit nakatagpo siya ng tatay na adik sa sugal. Matapos maubos ang kanyang yaman sa pagsusugal, agad niyang inabot ang kanyang kamay sa kanyang anak. Kahit na ibinibigay ni Shiu ang lahat ng kanyang buwanang sweldo, hindi pa rin ito masatisfy ang kanyang kasakiman. Wala pa siyang kahihiyan na pinipilit ang kanyang anak na mangutang para sa kanya. Ito ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa kay Shiu. Mas mabuti kung huwag mo na akong tawagan. Kung tatawag ka pa, huwag mo akong sisihin kung isusumbong kita sa pulisya nang hindi isinasaalang-alang ang ating relasyon bilang mag-ama. Pagkatapos marinig ang kwento ni Shiu, sa wakas ay nalutas na rin ang hindi pagkakaunawaan ni Hakyung. Ngunit si Dong Han ay naging isang tinik sa mata ni Shiu. Sa tuwing makikipag-ugnayan siya kay Hakyung, si Shiu ay nagpakita ng mukha na parang gusto niyang saktan ang isang tao. Dahil sa hindi pangkaraniwang panahon kamakailan, ang mga empleyado ng ahensya ng panahon, lahat ay pinananatili upang mag-overtime. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng tawag si Hakyung mula sa isang estranghero. Ang taong ito ay nagpakilala bilang tatay ni Shiu at sinabing mayroon siyang mahalagang bagay tungkol sa kanyang anak na kailangan niyang sabihin sa kanya. Kahit na puno ng pagdududa si Hakyung, curious pa rin siyang pumunta upang makipagkita. Sa simula, nagkunwari pa ang masamang taong ito na nahihiya, ngunit mabilis na lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Lumabas na pagkatapos umalis ng kanyang anak sa araw na iyon, aksidente niyang nadiskubre si Hakyung. Sa pamamagitan ng pakikinig sa pag-uusap, hindi lang niya nahulaan na may bagong kasintahan ang kanyang anak, nalaman pa niya na si Hakyung ay isang kapitan. Bilang isang tunay na masamang tao, agad siyang naamoy ang pera. Alam niyang hindi maliit ang sweldo ng isang kapitan, kaya bago pa man siya makapagsalita ng ilang pangungusap, nagsimula na siyang makipagtawaran kay Hakyung. Sinabi na kung gusto niyang magkaroon ng batang lalaki, kailangan niyang bigyan siya ng isa 0 milyon won, walang kulang kahit isang sentimo. Sa sandaling ito, labis ding nag-aalala si Shiu dahil pagkatapos sagutin ni Hakyung ang telepono, bigla siyang naglaho. Sa kanyang pag-aalala, bigla niyang narinig na tumunog ang telepono ni Hakyung, kaya tinulungan niya itong sagutin. Ngunit narinig niya na may aksidenteng nangyari sa ina ni Hakyung at dinala na ito sa emergency room ng ospital. Agad na tumakbo si Shiu sa buong ahensya ng panahon at sa wakas ay nahanap si Hakyung, ngunit walang nakikitang kakaiba
kakaiba sa kanyang mukha. Nang malaman niya na naospital ang kanyang ina, nag-aalala si Hakyung kaya agad siyang pumunta. Buti na lang at nadala agad ang kanyang ina sa tamang oras, kaya nakaligtas ito sa panganib. Sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag ang magkapatid. Nang makita niya ang pamilya na nasa kapayapaan, nagdesisyon na rin si Siwoo. Nagpasya siyang putulin na ang relasyon sa kanyang tatay. Kaya kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon. Sinabing ito na ang huling beses na tutulungan niya ang kanyang tatay. Ngunit ang masamang taong ito, nang makita niyang masaya ang kanyang anak, agad niyang kinuha ang pera at naramdaman na tiyak na dahil ito kay Hakyung. Talagang mas may bigat ang sinasabi ng mga babae kaysa sa sinasabi ng isang tatay. Marami na siyang sinabi, di ba? Ang babae na si Kapitan Jin, siya ba ang girlfriend mo? Anong klaseng tao siya? May angking ganda at mahinahon. Ah, anong ranggo ng kapitan? Siguradong mataas din ang taunang sweldo niya, di ba? Nang marinig ni Siwoo ang sinabi ng walang hiyang tatay, agad niyang nahulaan na nagpunta ito kay Hakyung. Sa sandaling ito, patuloy pa rin na sinusuportahan ng masamang tatay si Siwoo. Sabi ni Hakyung mas mayaman kaysa kay Kijoon, kaya binigyan niya si Siwoo ng tiket sa taxi. Sa sandaling iyon, gusto talaga siyang patayin ni Siwoo, pero dahil mabait siya, naiyak lang siya at nagmakaawa na patawarin siya. Pagkatapos, kusang loob siyang nagpunta kay Hakyung para humingi ng paumanhin, pero imbes na sisihin siya, inihanda pa ni Hakyung ang tanghalian para sa kanya at ibinahagi ang kanyang karanasan para aliwin siya. Lumabas na noong bata pa si Hakyung, nakita niya mismo kung paano nagpakamatay ang kanyang ama sa bahay matapos mabigo sa negosyo. Walang pag-aalinlangan na tinalikuran ng kanyang ama ang pamilya. Pareho silang may irresponsabling ama, kaya hindi kailangan ni Siwoo na sisihin ang sarili dahil sa masamang ama na iyon. Para gunitain ang kanilang pagkakapareho sa kalagayan, nag-request si Hakyung, mag-live-in na tayo. Sinundan ng lalaking ito ang kanyang nobya hanggang level 6 at ngayon sa wakas ay nagpasya na ang nobya na mag-live-in sila. Ngunit natakot ang lalaki at agad na tinanggihan ang nobya. Para kay Hakyung, nasayang niya ang 0 taon ng relasyon sa kanyang ex, kaya ngayon ang pinaka-epektibong paraan ng pagmamahal ay ang mag-live-in. Hindi lang ito nagpapalakas ng relasyon, kundi tumutulong din na mabilis na makalimutan ang nakaraang nabigong pag-ibig. Pero nag-aalangan si Siwoo sa paniniwalang ang live-in ang dahilan kung bakit natatapos ang pag-ibig. Sila ng ex niya ang halimbawa dahil sa matagal na nilang pagsasama, napagod ang ex niya at niloko siya. Ang sabi niya, habang mas nagiging malapit, mas madaling magbigay ng pagkabigo sa isa't isa. Ngunit sa totoo lang, wala talagang matitirahan ang hangal na lalaking ito dahil lahat ng kanyang naipon ay naubos na ng kanyang masamang ama. Matagal na siyang nag-check out mula sa kanyang apartment at ngayon ay walang bahay na lang siya sa kalye. Sa huli, nag-aatubili siyang kinuha ang kanyang cellphone at tumingin sa numero ni Hakyung. Samantala, naghihintay din si Hakyung ng tawag mula kay Siwoo. Ngunit matagal na siyang naghintay at wala pa ring tumatawag. Sa katunayan, dahil sa kanyang pride, natulog si Siwoo sa kanyang kotse buong gabi. Kinaumagahan, kailangan niyang pumunta sa opisina ng maaga para maligo. Habang humihiram siya ng shampoo, nakita niya si Donghan sa tabi niya. Nang makita niya ang kahina-hinalang pagnanakaw ni Donghan, sinundan niya ito sa monitoring room. Pagpasok niya para tingnan, nakita niya na may isang bakanting kama pa sa loob. Ito ay talagang isang biyaya mula sa langit, kaya agad siyang umakyat sa ikalawang palapag ng walang dalawang salita. Nagtataka si Donghan sa ibabang kama. Paglabas ni Siwoo sa monitoring room, nakasalubong niya si Hakyung. Kahit na nagkunwari si Hakyung na walang nangyari, nagtanong pa rin siya kung anong ginawa niya kagabi. Pagkatapos marinig ito, gumawa siya ng isang dahilan. Hindi niya masabi na natulog siya sa kotse. Ngunit nang marinig niya na naghihintay si Hakyung sa kanyang tawag, hindi niya maitago ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mukha. Pagkatapos ng trabaho, ang mga kasamahan niya ay pumasok sa elevator. Ngunit nagdahilan si Siwoo na overcapacity ang elevator para maghintay sa susunod na biyahe. Walang nakapansin, ngunit hindi kailangan na mag-isip para malaman. Sinadya ni Siwoo na gumawa ng aksidenteng pagtatagpo kay Hakyung. Ang oras ay lumipas sa bawat segundo hanggang sa matapos si Hakyung at lumabas. Ano ang ginagawa mo dito mag-isa? Puno na ang elevator, maghihintay ako ng konti pa para umuwi. Alam ni Hakyung ngunit hindi niya ito sinabi at kusang loob na niyaya siyang mag-dinner. Dahil hindi sila maaaring mag-live-in, ang pag-dinner ng magkasama ay naging pinakamahusay na paraan upang palakasin ang kanilang relasyon. Ngunit si Siwoo ay naging tensyonado pagkatapos matanggap ang isang text message. Agad na nagduda si Hakyung. Nang makita niya na patuloy na umiiwas si Siwoo sa paksa, tinanong niya, dahil ba sa prangka ko sa aking alok na mag-live-in kaya kaganyan? Bagamat ang kanilang relasyon ay sikreto ngayon, hindi niya nais si Siwoo. Sinadyang panatilihin ang kanyang distansya. Para maalis ang pagdududa ni Hakyung, inabot ni Siwoo ang kanyang cellphone sa harap niya. Lumabas na ito ay isang mensahe mula sa isang real estate agent. Nalaman niya na naghahanap pa rin siya ng matitirhan dahil ayaw niyang makita ni Hakyung na nahihirapan siya. Ngunit malinaw na wala na siyang matitirahan, kaya bakit pa rin niya tinanggihan ang alok na mag-live-in? Ipinaliwanag ni Siwoo na ang buhay at pag-ibig ay dapat magkahiwalay. Alam ni Hakyung na pinangunahan siya ng kanyang pride, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng mas maraming oras. Sino ang mag-aakala na sa sumunod na araw, pagpunta niya sa trabaho, makakatanggap siya ng reklamo mula sa kanyang kasamahan na
nagsasabing ang kanyang subordinate ay sobra na dahil sinasakop niya ang kama sa monitoring room. Na walang pahingahan ang mga kasamahan niya na nakaduty. Ang pamamahala sa mga empleyado sa team ay trabaho rin ng team leader. Kung naroon pa si team leader Choi, hindi niya papalampasin ang ganoong empleyado. Lee Soo, ang babae na akala niya ay ang kanyang nobyo na bumalik nang marinig ang doorbell. Ngunit nang buksan niya ang pinto ay nakita niya ang kanyang ex na lasing na nakatayo sa harap niya. Plano niya siyang paalisin, ngunit walang hiyang pinilit niya na pumasok at umupo muna. Nakakatawa, hindi siya umuwi para hanapin ang kanyang asawa, kundi pumunta sa bahay ng kanyang ex para gumawa ng gulo. Habang nag-aaway, biglang lumabas si Dong Han mula sa loob ng bahay. Nang marinig niya ang boses ng lalaki, agad siyang sumugod para tingnan, ngunit nang makita niya ang ibang tao, naisip niya na lasing siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit nagustuhan ni Hakyung ang tulad ni Dong Han. Tamang-tama na ang tatlo ay nasa awkward na sitwasyon, biglang bumaba si Sukho mula sa itaas para magbigay ng mga gamit. Sobrang ingay na nito. Si Hakyung ay nag-alala kung paano niya ito ipapaliwanag. Ang apat ay nagulat na tumingin sa isa't isa, at sa sandaling iyon, mabilis na bumalik si Siwoo pagkatapos bumili ng mga gamit. Tamang-tama, ngayon ay may 5 tao na sa grupo, 4 na lalaki at 1 babae. At ang dahilan kung bakit nasa awkward na sitwasyon si Hakyung ay dahil sa 2 lalaki na gustong magtipid sa upa ng bahay. Ang isa ay si Dong Han na pinalaya sa bahay, at ang isa ay ang batang nobyo niyang si Siwoo. Dahil sinasakop nila ang monitoring room, sila ay inireklamo, kaya kinailangan silang dalhin ni Hakyung sa isang restaurant. At pinagalitan sila. Alam nila na mali sila kaya nag-impake sila at umalis, ngunit wala na silang matitirahan, kaya pansamantala silang nanirahan sa kotse. Nakita lahat ng kanilang boss ang eksenang ito, kaya ang mabait na si Hakyung ay dinala sila sa kanyang bahay. Nagbigay pa siya ng dahilan na ang pamumuhay nilang tatlo ng magkasama ay para maghanda para sa panahon ng sakuna. Sa pagkakaroon ng lehitimong dahilan, hindi na tumanggi ang dalawa. Para ipagdiwang, si Siwoo ay kusa pang bumili ng beer. Ngunit mula nang maghiwalay sila ni Hakyung, wala nang tumutulong kay Ki-joon sa pagsusulat ng kolum. Bilang isang inutil, hindi siya makasulat ng kahit kalahating salita, kahit magdamag siyang gising. Kaya, sa tuwing kailangan niyang maging makapal ang mukha para magmakaawa kay Hakyung, ngunit wala naman siyang utang sa kanya. Maghiwalay na kayo, bakit kailangan pang tulungan? Kaya sa pagkakataong ito, hindi pumayag si Hakyung at binalaan siya na kung patuloy siyang ganito, sasabihin niya ito sa asawa niya. Naramdaman ni Ki-joon na magiging katatawanan siya sa trabaho, at hindi sinasadyang narinig niya ang mga kasamahan ng kanyang asawa na nag-uusap tungkol sa kanyang asawa na dating nakatira kasama ni Siwoo sa Weather Bureau. Pagkarinig niya ng balitang ito, parang tinamaan siya ng kidlat. Kaya, pagkatapos ng trabaho, nalasing siya at pinuntahan si Hakyung. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang eksenang ito sa kanyang harapan. Nang makita siyang lasing sa harap ng lahat, walang magawa si Hakyung kundi hawakan ang kanyang kwelyo at hilahin siya pababa ng hagdan at sabihin sa kanya na umalis na at huwag nang magpakahiya. Ngunit hindi lang siya umalis, umiyak pa siya sa gitna ng maraming tao. Ngayon, sa wakas, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng niloko. Habang nagsasalita, walang hiyang sumandal siya kay Hakyung. Mabuti na lang at dumating si Siwoo. Kung hindi alam ni Hakyung kung paano niya pauwiin ang lasing na ito. Nang makita ni Eugene na dinala ni Siwoo ang kanyang asawa, lalo siyang nagduda. Mahirap niyang suportahan ang kanyang lasing na asawa sa sofa. Ngunit ang kanyang asawa ay patuloy na humihingi ng paumanhin kay Hakyung. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, lumabas na sa puso ni Ki-joon ay hindi pa rin niya nakakalimutan si Hakyung. Sa parehong oras, si Siwoo na bumalik kay Hakyung ay nagsimula ring magreklamo na nagpapakita ng karaniwang pagmamay-ari sa pagitan ng mga mag-asawa. Pareho silang hindi masaya sa mga sikreto ng bawat isa, kaya bumalik sila sa kani-kanilang mga silid upang magtampo at kahit walang nag-dinner maliban kay Dong Han na nakaupo sa sala na may blankong mukha. Kinabukasan, dahil hindi naglinis si Dong Han pagkatapos kumain, sinermonan siya ni Hakyung. Tamang-tama, lumabas din si Siwoo. Patuloy na itinuro ni Hakyung kay Dong Han ang lugar kung saan nakalagay ang pagkain at mga chopsticks. Pagkatapos magsalita, hindi siya pinansin at lumabas. Para maalis ang awkward na sitwasyon, kusa si Siwoo na nagluto ng noodles para kay Dong Han. Ngunit nang makita niya na inilalagay niya ang mga gamit sa bawat posisyon, hindi maiwasang magduda si Dong Han. Sister, wag mong dalhin ang iyong emosyon habang nagmamaneho, kung hindi, magiging katulad ka niya. Kahit na hindi ka masaktan, tiyak na may mangyayaring aksidente. Ang mga babae sa ganitong sitwasyon ay karaniwang tumatawag sa kanilang nobyo o asawa para humingi ng tulong. Ngunit si Hakyung ay tumawag sa kanyang ex na si Ki-joon. Dahil lang sa kalahating taon na ang nakalipas ay bigla siyang lumipat ng insurance company kaya hindi siya masaya. Plano niyang ayusin ito sa telepono, ngunit hindi niya inaasahan na naayos na pala ni Ki-joon ang lahat. Pagkatapos, matyaga pa siyang humingi ng leave para sunduin siya. Ngunit ito ay nagpabahala kay Siwoo. Tumawag siya ng paulit-ulit, ngunit hindi niya makontak si Hakyung. Si Siwoo ay hindi na mapakali at nagkataon na nakita niya si Hakyung na nakasakay sa kotse ni Ki-joon papunta sa opisina. Kaya agad siyang nagalit. Kaya nang pumasok si Hakyung sa pinto, hinarang niya siya, gustong mag-usap ng masinsinan. Ito ay nagpabahala kay Ki-joon at tamang-tama, tumawag ang kanyang asawa, si Eugene.
Ayaw niyang sagutin ang tawag kaya pinatay niya ito agad. Ngunit hindi niya inaasahan na alam pala ni Eugene na tumanggi siyang magsulat ng kolum para sa boss, kaya kakapagalitan lang siya ng husto. Plano niya sanang tawagan ang kanyang asawa para tanungin kung bakit hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Hindi niya inaasahan na sinasadya niyang hindi sagutin ang kanyang tawag. Samantala, nag-aalala si Hakyung na baka makita ni Kijoon ang pagiging padalos-dalos ni Siwoo. Ngunit galit na sinabi ni Siwoo na sinasadya niya itong gawin para malaman niya na siya ang boyfriend. Ngunit kapag may problema, ang unang sinabihan ni Hakyung ay hindi siya kundi ang kanyang ex. Kahit na ipinaliwanag ni Hakyung na nagkataon lang na may kailangan siyang sabihin sa kanya, naniniwala pa rin si Siwoo na hindi talaga iyon ang dahilan kung bakit niya sinundo si Hakyung. Hindi niya alam kung kailan titigil si Hakyung sa pakikipag-ugnayan kay Kijoon. Pagkarinig niya ng sinabi niya, agad niyang naintindihan na hindi niya binigyang pansin ang kanyang nararamdaman. At naniniwala din si Siwoo na ang lahat ay provokasyon ni Kijoon. Bilang isang lalaki, anuman ang edad, kapag hindi pa niya nararanasan ang tunay na pag-ibig, kadalasan ay walang takot dahil walang nakakahadlang sa kanyang puso. Ngunit kapag natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig, mag-aalala at malilito siya dahil sa pag-ibig. Kung mas mahal mo, mas madali mong mararamdaman ang pagkawala. Sa sandaling ito, ang pakiramdam ni Siwoo ay nasa pinakamababa na. Ngunit bago siya umalis, hindi niya nakalimutan na paalalahanan si Hakyung na huwag kalimutan na i-report ang panahon ng tag-ulan mamayang hapon. Pagkatapos magsalita, agad siyang umalis. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay malungkot, lagi siyang naghahanap ng kung sino man para kausapin. At sa oras na iyon, nakita niya si Eugene na malungkot din nang makita ni Eugene si Siwoo. Agad niya itong tinawag. Gusto niyang tanungin kung ano ang ginawa ni Kijoon kagabi. At hindi na nagtago si Siwoo. Hindi lang niya sinabi ang nangyari kagabi, kundi sinabi rin niya kay Eugene ang nalaman niya. Ang dahilan kung bakit abnormal ang pag-ugali ni Kijoon kagabi ay malamang dahil nalaman niya ang kanilang nakaraang live-in relationship. Nang marinig ito, naintindihan ni Eugene kung bakit biglang naging malamig si Kijoon sa kanya kamakailan. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kadate ni Siwoo, kaya tinatanong niya kung kakilala ba niya ito. Mahihiya si Siwoo at hindi sumagot, ngunit sabay silang pumasok sa conference room na ikinagulat ni Hakyung at Kijoon. Hindi napigilan ni Kijoon na bumulong at magtanong kung bakit siya pumasok kasama ang kanyang asawa. Hindi niya rin inaasahan na direktang sasagot si Siwoo. Sinabi pa niya na hindi siya nag-iisip sa nakaraan ng kanyang nobya at hindi niya ginugulo ang kanyang ex. Sa ganitong mainit na panahon, nasira ang central air conditioning kasama ang walang tigil na bulong-bulungan ng mga kasamahan. Agad na nawala ng pasensya si Kijoon at nagsimulang magselos. Sa mismong press conference, sinaktan niya ang CEO at nagkagulo ang eksena. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nanonood lang ng gulo at kumukuha ng mga litrato. Walang sinuman ang gustong pumigil sa kanila. Sa kanilang paningin, kung mas malaki ang gulo, mas madaling maging trending topic. At sa Weather Bureau, ito ay isang masamang pag-ugali na walang nakaraang record. Ang direktor ay nagalit ng husto. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-aaway ang dalawang empleyado mula sa dalawang departamento. Kahit na tinanong niya sila, nagtigasan silang dalawa. Dahil ayaw nilang magbigay ng dahilan, walang magawa ang direktor kundi ipahintulot ang sekretary na parusahan sila ayon sa regulasyon at ipasulat ang dalawa ng isang 0-000 salita na self-reflection letter. Sa sandaling ito, ang mga kasamahan sa opisina ay abala sa panonood ng drama at gusto nilang malaman ang katotohanan. Agad na tumakbo si Sujin para mag-imbestiga ng balita mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan. Siwoo ay ex-boyfriend ng bagong kasal na asawa ni Gijun at ito ang dahilan ng away. Pero kung iisipin, parang hindi makatwiran, kasal na, kaya anong karapatan niyang makipag-away sa ex-boyfriend? Agad na tinamaan ni Sojin ang punto, paano kung nagde-date pa rin sila? Ang salitang ito ay agad na nagpasakit kay Hakyung. Buti na lang at pinabulaanan ni Seoko na imposible iyon dahil masyadong kilala niya ang personalidad ni Siwoo. Alam niya na pagkatapos ng breakup, hindi na muling magkakasundo si Siwoo. Pero sa pakikinig sa walang tigil na pag-uusap ng mga taong ito, hindi napigilan ni Hakyung na magsalita. Hindi ko alam ang eksaktong detalye, pero kung may kailangan akong sabihin kung sino ang naunang nagkamali, siguradong si Han Gijun iyon. Anyway, siya ang girlfriend ni Gijun sa loob ng 15 taon. Alam na alam ni Hakyung ang pagiging petty niya, pero sa ngayon, mas interesado siya kay Siwoo. Para maresolba ito, pagkatapos ng trabaho, dinala niya si Siwoo sa restaurant kung saan sila unang nag-usap. Maingat din siyang tumulong sa pag-disinfect at pag-bandage ng sugat niya. Habang tinitingnan niya ang malaking lalaki na naglalambing sa harap niya, malumana siyang tulad ng isang ate na nagpapatahan sa nakababata niyang kapatid. Hindi lang niya inamin ang kanyang pagkakamali sa pagtatago ng issue sa kolum at insurance ng kotse, kundi hiniling din niya na huwag na itong ikagalit ni Siwoo dahil sa loob ng 15 taon, masyadong marami ang nasangkot sa kanila ni Gijun. Kaya mahirap iwasan ang kaunting problema. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin ang lahat ay dahil ayaw niyang si Siwoo. Alam kung paano nag-fail ang dati niyang relasyon, pero sa pamamagitan nito, mas naiintindihan niya ang kahalagahan nito. Mas mabuti pang harapin ng tapat at walang tinatago, kaysa mawala siya dahil lang sa kaunting kahiyan. Nakikita ni Siwoo si Hakyung na seryoso, kaya napabuntong hininga siya. Nagdududa si Hakyung na galit pa rin siya, pero lalo lang nagugustuhan ni Siwoo si Hakyung. Natatakot siya na balang
ilang araw ay hindi niya mapigilan ang sarili at ipagsigawan sa buong mundo ang relasyon nila. Pero tumawa si Hakyung at binalaan siya na kung gagawin niya iyon, makikipaghiwalay siya. Nagpanggap si Siwoo na hindi siya naniniwala at biglang hinalikan si Hakyung sa harap ng lahat. Nagpanik si Hakyung at pinaalalahanan si Siwoo na pampublikong lugar ito, pero wala naman sila sa trabaho. Paano kung may makakita na kakilala? Kung ganyan ka mag-alala, huwag kang humiti ng ganyan sa tabi ko. Kung sinasabing ang mga mag-asawa na may problema ay may kanya-kanyang plano, ang mga nagmamahalan ng wagas ay walang ganyang iniisip. Lagi nilang iniisip ang magagandang bagay tungkol sa isa't isa at handang magsakripisyo ng walang pag-aalinlangan. Pero masyado silang abala sa kanilang pagmamahalan sa loob ng bahay at hindi nila alam na si Gi-jun na nagplano sa loob ng 15 taon ay nakatayo sa labas at nanonood. Sa meeting kaninang umaga, isang sulyap lang ng babaeng boss ay kinilig na ang batang subordinate habang ang ex-boyfriend sa tabi niya ay lihim na nagagalit. Nang matapos ang meeting, agad siyang lumapit para makipag-usap kay Hakyung. Nagpakita siya ng kawalan ng pag-asa, hindi niya alam kung ano na naman ang balak nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na natuklasan pala nito ang lihim na relasyon nila ni Siwoo. Ang mas nakakatawa, naisip niya na sinadya lang ni Siwoo na lapitan si Hakyung para maghiganti. Sa harap ng walang hiyang lalaking ito, wala nang magagawa si Hakyung kundi sabihin na umalis siya. Sinubukan niyang magpanggap na kalmado at umalis. Nakikita na hindi na magbabago si Hakyung, sumigaw na lang si Gi-jun, sinasabihan silang huwag na huwag magsasama. Pero ang hindi niya inaasahan, nahuli siya ng kanyang asawa na dumadaan. Ang galing, di ba? Pero masyadong nag-alala si Hakyung hanggang sa punto na halos hindi na siya makapagsalita. Kaya pagdating sa trabaho, agad siyang nagpadala ng babala kay Siwoo. Pinapaalalahanan siya na nadiskubre na ni Gi-jun ang kanilang relasyon at kailangan nilang magpanggap hanggang sa huli. Kaya pagkatapos ng trabaho, nakulong lang sila sa kwarto, nagte-text para gumaan ang loob ni Siwoo. Pinapunta ni Hakyung si Siwoo sa sala, pero hindi nila inaasahan na paglabas nila ng pinto, nakita nila si Donghan na umiinom sa sala. Agad siyang bumalik sa kwarto, dahil mayroon pang isang tao sa bahay na nagpapanggap ng ilaw. Napilitan silang mag-camping na lang bukas. Samantala, si Gi-jun, dahil nakipag-away siya kay Eugene kanina, nakahiga na lang ngayon sa sofa at hindi mapakali dahil sa pagsara ng kanyang mga mata. Sumasagi sa isip niya ang halikan nila ni Hakyung. Dahil dito, hindi siya makatulog buong gabi. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Gi-jun sa harap ng bahay ni Hakyung para yayain siya makipag-usap. Bago pa niya maipadala ang mensahe, nakita na niya si Hakyung na nagmamaneho kasama si Siwoo. Agad siyang nainggit at sumakay sa kotse para sundan sila. Sa wakas, naabutan niya sila, pero pagbaba niya ng sasakyan, natapakan niya ang dumi. Pinunasan niya ito sa sahig at tumakbo para habulin sila. Dahil sa gulat, lumingon sila, dahilan para madapa si Gi-jun sa madilim na lugar. Para hindi siya mapansin, tiis-tiis niya ang sakit at tinakpan ang kanyang bibig, determinado na kumuha ng ebidensya. Sino ang mag-aakala? Kapakapa sa bulsa, nalaman niya na naiwan pala ang telepono niya sa kotse. Sa kritikal na sandaling iyon, wala siyang magawa kundi bumalik sa kotse. Ang resulta, hinila ng traffic police ang kanyang sasakyan. Hindi lang siya nabigong makahanap ng kahinaan ni Hakyung, kundi nakakuha pa siya ng 2 tiket. Ang ganda ng weekend. Walang istorbo mula sa manlolokong lalaki. Sinimula ng dalawa ang kanilang romantic camping trip. Ipinakita ni Hakyung ang kanyang kahangahangang galing sa pagluluto, habang si Siwoo ay kumukuha ng magagandang litrato niya sa tabi. Pero si Gi-jun ay miserable, dahil kaarawan ng nanay ni Eugene, patuloy na tumatawag si Eugene para atasan siya. Pero paano siya makakabalik sa ganoong kalayong lugar? Sa wakas, sumabog sa galit si Eugene, pinagtatanong siya, bakit ka absent kahit sa birthday ng nanay ko? Dahil sa konsensya, nautal-utal lang siya sa paghahanap ng dahilan. Pero sinabi na ng asawa niya ang lahat, baka naman hinahanap mo si Hakyung. Kung hindi mo siya mahal, wag mo siyang saktan. Mahirap paniwalaan na ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ng masamang taong ito. Dahil nasaktan na niya si Hakyung noon, ayaw niyang masaktan si Hakyung dahil kay Siwoo. Naniniwala siya na nakikipag-date si Siwoo kay Hakyung para maghiganti sa kanya. Sinabi rin niya kay Siwoo kung gaano kagusto ni Hakyung magpakasal. Kahit na ayaw ni Siwoo kay Gi-jun, nang makita niyang nag-aalala talaga ito para kay Hakyung, sinabihan niya ito na huwag mag-alala. Kung hindi siya seryoso, hindi niya madaling magpasyang mahalin ang iyay na iyon. Pag-uwi niya, tinanong lang ni Gi-jun si Eugene. Gusto niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay kay Sue, dahil nakita niyang tunay na mabuting tao si Sue. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tinalikuran ni Eugene ang isang napakahusay na lalaki para piliin siya. Ang tanong na ito ay tumama mismo sa sakit ni Eugene. Lumabas na si Sue ay isang taong may paniniwalang hindi magpakasal. Para sa mga kababaihan, ilan ba talaga ang nagmamahal lang at hindi magpapakasal? Ito rin ang tunay na dahilan kung bakit tinalikuran niya si Sue para maging asawa ni Gi-jun. Ngayon nakasal na sila, ang asawa niya ay hindi lang walang pag-unlad, ngunit palagi pang nababahala tungkol sa kanyang nakaraang pag-ibig. Nagsimula na ngang mag-alinlangan si Eugene kung tama ba talaga ang kanyang pagmamahal. Kaya kinabukasan pagkatapos ng press conference, tinawagan niya si Hakyung para kumpirmahin kung totoong nagde-date sila ni Sue. Kahit na itinanggi ito ni Hakyung, hinikayat pa rin siya ni Eugene na mag-date sila. Sinabing si Sue ay matalino, mabait at gwapo. Ipinahihiwatig ng kanyang mga salita na si Hakyung ay may malaking swerte
swerte. Ngunit nagduda naman si Hakyung nang marinig ito. Kung napakabait ni Shu, bakit siya nakipaghiwalay sa kanya si Eugene? Dahil ba sa kanyang amang mahilig magsugal? Umiti ng mahina si Eugene at sinabing hindi talaga isang mabuting tao ang ama ni Shu. Ngunit hindi rin naman siya kasuklam-suklam. Umunlad hanggang sa maging dahilan ng paghihiwalay namin ni Shu. Ang dahilan ng paghihiwalay ay dahil isa siyang taong hindi naniniwala sa kasal. Nang lumabas ang mga salitang ito, tumama ito sa pinakaloob ni Hakyung. Hanggang matapos ang trabaho, hindi pa rin siya makabangon. Patuloy siyang nakatayo sa harap ng tarangkahan ng kumpanya, naaalala ang payo ni Eugene. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Hakyung mula kay Shu. Lumabas na biglang bumisita ang kanyang ina at natuklasan ang dalawang lalaki sa bahay. Kaya kailangan niyang magmadali pa uwi para ayusin ito. Sa kabutihang palad, hindi nagkamali ang kanyang ina sa pag-aakala na itinatago niya ang kanyang kasintahan sa bahay. Bago siya umalis, hindi siya tumitigil sa pagpapaalala sa kanila na dapat nilang hatiin ang mga gastos sa pamumuhay. Ngunit pagkatapos ay mabilis na nagsimulang magpakasal ang kanyang ina dahil nang dumating siya. Nakita niya ang binatilyo na nakasalamin na si Seokho sa itaas. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Shu, nalaman niyang maganda rin ang kalagayan ng taong ito at kasamahan pa ni Hakyung. Matapos pakinggan ang kanyang ina na nagdadaldal, wala nang nagawa si Hakyung kundi ihatid ang kanyang ina pa uwi. Ngunit pag uwi nila, parehong may kanya-kanyang iniisip ang dalawa. Nagawa lang nilang lumabas sa balkonahe para uminom ng beer at maghanap ng mapag-usapan. Sa huli, si Hakyung ang unang bumasag sa katahimikan. Ikinuwento niya kay Shu ang pag-uusap nila ni Eugene kanina. Ngunit hindi siya galit, gusto lang niyang malaman kung bakit ayaw magpakasal ni Shu. Nag-isip si Shu saglit at pagkatapos ay nagbigay ng sagot. Lumabas na nasaksihan niya ang isang irresponsableng ama, kaya wala siyang lakas ng loob na magtayo ng pamilya. At lalong ayaw niyang pasanin ito kasama ang kanyang minamahal. Sa harap ng pagiging prangka ni Shu, hindi tumutol si Hakyung dahil hindi rin naman niya naisip kung ano ang haharapin niya pagkatapos ng kasal. Ngunit ito ay tila napaka-kontradiksyon. Kung pinili mong hindi magpakasal, ano ang patutunguhan ng pag-ibig na ito? Maliwanag na walang sagot. Sa punto na kinabukasan, parehong naging awkward ang dalawa. Hindi sila mukhang isang magkasintahan. Ang babaeng ito ay may gihik na 250. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa datos, kaya niyang hulaan ang malakas na pag-ulan sa loob ng susunod na 2 oras. Ngunit ang kanyang EQ ay parang nasa kindergarten lamang. Dahil sa problemang emosyonal sa kanyang kasintahan, nagtungo pa siya upang humingi ng payo. Ang ex na nambaboy sa kanya, tinanong niya kung kamusta ang buhay mag-asawa nito. Nagduda si Gijun at tumingin sa paligid, iniisip na nagbibiro na naman siya. Ngunit sinabi ni Hakyung na maging seryoso siya. Bagaman hindi niya naintindihan ang tanong niya, ginamit pa rin niya ang pariralang mahirap sabihin para ilarawan ang kanyang buhay mag-asawa. Inisip niya na magiging masaya sila sa pag-ibig. Ngunit pagkatapos ng kasal, hindi na ito matamis at nakakakilig gaya ng dati. Nag-aaway lang sila ng walang humpay dahil sa maliliit na bagay sa buhay. Para mapanatili ang kanilang kasal, pareho silang napilitang magbigay daan. Habang nakikinig sa kanyang kwento, hindi maiwasan ni Hakyung na tumango. Kasabay nito, tumakbo rin si Shu para humingi ng payo. Gusto niyang malaman ni Eugene. Sa puntong iyon, nalaman niya kung ano ang tunay na nararamdaman niya tungkol sa pagiging non-maritalist. Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay nagbigay ng sagot. Bagaman alam niyang hindi sila nagkasama para sa layunin ng kasal, habang lumalalim ang kanilang damdamin, kailangan nilang isipin ito. Kung walang obligasyon ang kasal, maaga o huli, maghihiwalay sila. Ito rin ang dahilan kung bakit kumupas ang kanyang damdamin. Natakot si Shu nang marinig ito, natatakot na iiwan din siya ni Hakyung tulad ni Eugene. Sa huli, pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang biyenan na hindi niya alam kung ano ang tinitingnan sa labas ng koridor. Sa ilalim ng mainit na imbitasyon ni Shu, napilitan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit naiirita si Hakyung at nagtanong kung bakit siya naroon. Buti na lang at may magandang dahilan ang kanyang ina. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng 2 lalaki sa bahay ay nagpapabagal sa kanya. Nang malaman niyang nag-aalala rin ang kanyang ina para sa kanya, medyo naantig siya. Ngunit ang totoo, ayaw talagang pumasok ng kanyang ina. Mayroon lamang siyang isang layunin ngayon, iyon ay para akyatin ng kanyang anak na babae ang itaas at alamin ang sitwasyon ni Seokho. Nagkamali sa pagsasalita ang kanyang ina at ito ang direktang nagpagalit kay Hakyung. Walang pag-aalinlangan siyang nakipagtalo sa kanyang ina at sa harap ni Shu, sinabi niya na hindi na siya magpapakasal sa hinaharap. Nang marinig ang mga salitang ito, parang naalis ang bigat sa dibdib ni Shu. Masaya niyang hinatid ang kanyang biyenan at pagkatapos ay bumalik upang hawakan ang kamay ni Hakyung. Tinatanong siya kung ayaw niya ring magpakasal dahil sa kanya. Kaya sinadya niyang sabihin iyon sa kanyang ina. Ngunit sinabi ni Hakyung na seryoso siya. Sabi niya ayaw niyang makipag-date para magpakasal. Pagkatapos magsalita, tinapik niya sa balikat si Shu at sinabing matulog na siya. Ngunit pagbalik niya sa kanyang kwarto, nagbabalik-balik siya buong magdamag at hindi makatulog. Dahil ngayon kahit siya mismo ay hindi maintindihan. Bagaman ang karanasan ni Gijun ay nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan, ang taong nagpahinto sa kanya na magpakasal ay si Chief Yo. Isang veterano, pinayuhan niya si Hakyung na huwag magpakasal habang buhay dahil alam niyang maigi kung anong paghihirap ang kakaharapin ng isang babae pagkatapos magpakasal. Ngayon, hindi lang siya kailangang magtrabaho para suportahan ang kanyang anak, kailangan din niyang suportahan ang kanyang asawa na nabigo sa civil service exam ng maraming taon.
Halos wala ng oras para matulog, kaya pagod na pagod siya araw-araw at hindi niya magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Nagkataon lang na hiniling ng direktor na magpadala ng isang empleyado para subaybayan ang bagyo sa loob ng 2 buwan. Upang magkaroon ng oras na mag-isip, ibinigay ni Hakyung ang gawaing ito kay Shu. Ngunit hindi niya inaasahan na si Shu ay makaharap sa problema dahil sa kanyang desisyon. Nalaman ng babae na ang kanyang kasintahan ay isang taong ayaw magpakasal at naghanda siyang ipadala ito sa Jeju Island para sa trabaho. Umaasang magkakaroon sila ng oras na mag-isip sa pamamagitan ng distansya. Ang resulta, kinabukasan sa pulong, nagpadala si Shu ng mensahe. Sa tingin niya ay aalis siya sa loob ng 1 linggo, kaya gusto niyang yayain si Hakyung na kumain ng inihaw na bibig bago siya umalis. Sino ang mag-aakala na dahil sa sobrang stress, agad itong binasa ni Hakyung na nagpatingin sa kanya ng mga tao na parang baliw at nagduda sa kanya. At lihim na tumawa si Shu sa likod. Ito ay isang tipikal na halimbawa ng panunukso sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ng pulong, tinanong ng direktor si Hakyung kung may sinuman bang pupunta sa business trip. Nag-aalangan pa sana siya, ngunit hindi inaasahan na si Shu mismo ang nagboluntaryo. Nang makita na may nagboluntaryo, nakahinga ng maluwag ang lahat dahil alam nilang mahirap ang trabahong iyon. Pero biglang sinabi ng direktor na kailangan niyang umalis bukas. Agad na nagtanong si Hakyung, ngunit si Shu ay tila hindi nababahala. Nang makalabas, nagtaka si Hakyung. Umaasa siya na makumbinsi siya. Inayos ng direktor ang plano, ngunit pinigilan siya ni Shu dahil napansin niya na gusto ni Hakyung na samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-isa. Kaya, kung aalis siya ng 1 linggo o bukas, ano ang pagkakaiba? Napansin ni Chief Yom ang tensyonado na kapaligiran, kaya nagmungkahi siya ng isang party para na rin sa paalam kay Shu. Nagmamadaling bumaba si Hakyung at nagtanong kay Shu kung may problema siya. Ngunit hindi lang na walang sinabi si Shu, lumabas pa siya na may masamang mukha. Walang magawa si Hakyung, kaya tumakbo siya palabas at tinanong kung ano ang problema. Ngunit hindi na mapigilan ni Shu ang kanyang pagkadismaya, kaya nagpasya siyang maging prangka upang sundin ang nararamdaman ni Hakyung. Hindi lang niya kailangang piliting itago ang kanilang relasyon, kundi kailangan din niyang tiisin ang kanyang normal na ugali. Kahit na naiintindihan niyang may trauma pa rin si Hakyung sa kanyang dating relasyon sa opisina, nakaraan na iyon. Ngunit bilang kanyang kasintahan, palagi siyang inihahambing sa kanyang ex. Siyempre, may pananagutan din siya dahil ang issue ng hindi pagpapakasal ay nag-aalala kay Hakyung. Kaya umaasa siyang habang nasa business trip siya, pag-iisipan ni Hakyung ng mabuti ang kanilang relasyon. Nang makitang umalis si Shu, lalo pang nainis si Hakyung. Hindi niya inaasahan na sa sandaling ito, naglabas ang media ng hit warning ng walang abiso. Dahil si Gi-jun ang pangunahing responsable, nagawa lang niyang lumapit sa kanya at makipag-usap. Ang resulta ay hindi lang malungkot si Gi-jun, kundi sinabi pa niyang umalis si Eugene sa bahay. Lumabas na sa nakalipas na panahon, mayroon din silang krisis sa kanilang relasyon. Inakala niya na si Gi-jun ay maihinanakit pa rin sa nakaraang relasyon ni na Eugene at Shu. Ngunit sinabi ni Gi-jun na dahil sa matinding pressure sa trabaho, napabayaan niya ang damdamin ni Eugene. Sinabi pa niyang ginawa rin ito ni Hakyung sa kanya. Ito ay nagpahintulot kay Hakyung na mag-isip muli at taos-pusong maramdaman ang sakit na idinulot niya kay Shu. Plano ni Hakyung na samantalahin ang party para makausap siya, ngunit matagal nang naghihintay ang lahat at hindi pa rin dumarating si Shu. Sobrang nadismaya si Hakyung kaya umorder siya ng alak. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Shu mula kay Chief Yo. Sinabi niya na lasing ang team leader at gusto niyang pumunta siya at alagaan siya. Nang malaman ang lokasyon, nagmamadaling tumakbo si Shu papunta kay Hakyung. Ngunit sino ang mag-aakala na ang naghihintay sa kanya ay ang huling pamamaalam ni Hakyung. Sa harap ng kakaibang ugali ng kanyang superior, hindi na makayanan ng binata. Nagpasya siyang muling isaalang-alang ang kanilang relasyon. At nang magising si Hakyung mula sa kanyang kalasingan noong gabing iyon, narinig niya na nakasakay na si Shu sa eroplano. Upang hindi maapektuhan ng emosyon, agad na ibinuhos ni Shu ang lahat ng kanyang lakas sa trabaho pagkatapos niyang lumapa. Ngunit biglang sumabog ang hydrogen balloon at nasunog ang kanyang mga mata. Nang matanggap ni Hakyung ang balita, nataranta siya. Ngunit ang tumawag sa kanya ay si Eugene, ang ex-girlfriend ni Seoyun. Kasama ko si Seoyun ngayon. Nang marinig niyang kasama ni Seoyun si Eugene, agad siyang nakaramdam ng lungkot. Ngunit ang lalong nagpagalit sa kanya ay ang ama ni Shu. Ang kanyang anak ay sugatan sa ospital, ngunit hindi siya nag-alala. Nagtungo siya sa Meteorological Bureau at sumigaw, humihingi ng paliwanag para sa kanyang anak. Sa labas ay nagpapanggap siyang matuwid, ngunit ang totoo, ang tanging kinagagalawan niya ay ang bayad pinsala para kay Shu. Gusto pa niyang gamitin ang relasyon ni na Hakyung at Shu para manakot. Nang makita ni Gi-jun na si Hakyung ay nasa isang mahirap na sitwasyon, lumabas siya at mabilis na niyaya siyang pumasok sa opisina ng direktor. Ngunit nang marinig niya na nasugatan sa mata ang kanyang anak, lalo pa siyang naging mapusok at humingi ng sobra. Sa pagtingin sa kanyang maruming mukha, gusto talagang tumakbo ni Hakyung at suntukin siya ng ilang beses. Ngunit sa huli, napigilan niya ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na samahan muna siya sa pagbisita kay Shu bukas bago nila pag-usapan ang kabayaran. Dahil tanging sa pag-alam sa kalagayan ni Shu, maaari silang magbigay ng tumpak na numero. Kasabay nito, humingi rin si Gi-jun ng pahintulot mula sa team leader dahil inaalagaan ni Eugene ang kanyang asawa. Kailangan niyang pumunta roon ng mabilis upang protektahan ang kanyang kasal. Di nagtagal, dumating na silang tatlo sa ospital sa Jeju. Sa pagtingin sa lalaking nagmamahal sa kanya ng malalim, ang tanging nararamdaman ni Hakyung ay pagsisisi at pagkadismaya.
Kung hindi dahil sa kanyang kaguluhan, hindi sana siya nasa ganitong sitwasyon. Ngunit ngayon ay hindi na ito maaayos. Niyakap niya lamang si Shu nang may luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, pumasok ang walang isip na ama at nag-abala. Bagaman agad siyang nagkunwaring nag-aalala para sa kanyang anak pagpasok niya sa silid, agad na nalantad ang kanyang tunay na mukha. Patuloy niyang sinuri ang mga sugat ni Shu, umaasang mas marami pang pinsala upang humingi ng mas maraming kabayaran. Sapat na ang paghihirap ni Shu, ngunit ang sakim na ama ay gusto pa ring pilitin ang kaunting dignidad. Sa huli, pinakiusapan niya siyang umalis kaagad. Nakita ni Hakyung si Shu na emosyonal at naramdaman niya ang pagkailang. Buti na lang at pumasok ang doktor para ipaalam sa pamilya ang sitwasyon. Umatras na rin sa wakas ang walang hiyang ama. Pagkatapos mag-usap, nalaman niyang mayroon siyang kaunting corneal burn at sa simpleng paggamot ay gagaling ito. Sa sandaling ito, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa halaga ng kabayaran, kaya patuloy niyang pinaalalahanan ang doktor na tiyakin na maging maseryoso ang paglalarawan sa diagnosis. Ngunit hindi niya napansin na nakita na ni Gijun ang lahat at agad na pumunta ay Hakyung para pag-usapan ang kabayaran. Ginamit niyang dahilan na maaaring mabulag si Shu sa kaliwang mata at humingi ng 30 milyon won na kabayaran, hindi pumayag na bawasan kahit isang sentimo. Nagbanta pa siyang magsasampa ng kaso sa Blue House na nagdulot ng gulo sa buong Meteorological Bureau. Sa sandaling ito, tinanggal na ng tsihi ang kanyang head bandage at inalis ang kanyang hospital gown. Mukha silang masisipag na empleyado. Ngunit sa katunayan, sila ang pinakamahusay na mga gossipers. Mula nang maging walang hiya ang batang sekretarya at maglasing magdamag sa kanyang boss at pagkatapos ay nahuli ng kasamahan niyang si Suho sa daan papunta sa trabaho. Ang resulta, si Hakyung ay nag-aalala at nagpaliwanag ng sobra, kaya nagkunwari siyang walang alam. Ngunit si Chief Eum ay napaka-observant. Una, sa pulong sa umaga, napansin niya na parehong may sakit ang dalawa. Kung pagsasamahin ang kanilang pag-aalala sa isa't isa, agad niyang nabuo ang isang konklusyon. Ngunit si Suzu, na pinakamaingay, ang huling nakapansin nito. Bagaman natuklasan ng lahat ang sikreto, nagpa siya pa rin silang magkunwaring hindi nila alam. Narinig ni Donghan ang huling sinabi nila. Sa mukha pa ng tatlo na medyo nahihiya, akala ni Donghan na siya ang pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan. Para hindi mabuking, agad na nagkunwari ang tatlo na inosente. Nang umalis si Donghan, nagsimula silang maghinala na baka alam na ni Donghan na nagde-date sila. Paano hindi niya malalaman? Magkasama sila ni Shu sa iisang apartment ni Hakyung. Kung hindi pa niya alam, ibig sabihin lang ay isa siyang tikahoy. Napansin ni Donghan ang kakaibang kilos kaya lumingon siya. Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Hindi, walang nakikinig. Ang impormasyong nakukuha ng lahat ay napakabilis na. Tama, iwalay na kami ng asawa ko. Tila hindi lang siya tanga, kundi bobo pa. Hindi lang niya nahulaan kung ano ang pinag-uusapan ng iba, ikinuwento pa niya ang sarili niyang problema sa lahat. Hindi man nila sinabi, pero masaya silang lahat sa loob. Sa sandaling ito, ang sugatang si Shu ay nakikipagtalo sa kanyang sakim na ama dahil sa kawalang katarungan. Ang walang hiyang ama ay gusto niyang gamitin ang pinsala ng kanyang anak para kumita ng pera, kaya humingi siya ng napakalaking kabayaran kay Hakyung. Kahit na nabuking siya ng kanyang anak sa harap ng lahat, hindi pa rin sumuko ang walang pusong ama. Nang umalis siya, tinuro pa niya si Gijun at sinabing hindi dapat bawasan ang 30 milyong won kahit isang sentimo. Nag-alala si Hakyung ng husto at tumakbo siya para tawagin si Shu nang hindi man lang kinuha ang kanyang payong. Gusto pa sana siyang kausapin, ngunit hindi siya makaharap ni Shu dahil sa kanyang ama. Dahil ayaw niyang maapektuhan si Hakyung ng kanyang mga problema sa pamilya, padalos-dalos siyang nakipaghiwalay kay Hakyung. Tumayo si Hakyung ng walang kibo at ang kapaligiran ay naging nakakasakal, katulad ng masamang panahon. Biglang nagbago rin ang kanilang pag-ibig at ang ulan na ito ang pinakamahusay na panakip sa luha nilang dalawa. Nang makita si Shu na unti-unting lumalayo, gusto siyang takbuhin at yakapin ni Hakyung. Ngunit ang kanyang isip ay pumigil sa kanya na gumawa ng kahit isang hakbang pa. Sa sandaling iyon, biglang tumawag ang direktor at sinabi niya kay Hakyung na huwag muna siyang bumalik sa headquarters. Dahil isang malaking bagyo ang tahimik na lumalapit sa isla ng Jeju. Gaano kahirap mahalin ang isang kasintahan na 7 taon ang mas bata. Maliwanag na nagmamahalan sila, ngunit dahil sa pagkakaiba ng pananaw sa kasal, nagmungkahi silang maghiwalay. Inakala na nila na magtatapos na sila rito, ngunit nakatanggap si Hakyung ng utos mula sa direktor na manatili siya sa duty. Kinaumagahan, nakita niya ulit ang ama ni Shu. Dahil ayaw siyang makita ni Shu, ngayon ay wala na siyang sapat na pera para sa taxi pauwi. Ayaw niyang makisali sa taong ito, kaya kumuha siya ng ilang malalaking bill at ibinato sa kanya, at pagkatapos ay sumakay ng taxi papunta sa Typhoon Center. Pagpasok niya, narinig niya si Team Leader Jin na nakikipag-usap sa direktor. Ngunit sa nilalaman ng tawag, maririnig na tila siya. Hindi siya tinanggap ni Hakyung. Upang maipakita ang kanyang kakayahan, sinamantala ni Hakyung ang pagkakataon at nagbigay ng isang profesional na pagsusuri. Ngunit pagkatapos makinig si Team Leader Jin, hindi siya nag-abala. Inutusan niya lang siyang tulungan siyang isummarize ang mga pangunahing impormasyon ng meteorological data. Hindi natuwa si Hakyung nang marinig ito, kaya sinimulan niyang tanungin ang mayabang na team leader na ito. Bakit walang pakialam sa nasugatan
batang si Yi habang nasa duty. Ang mukha ni Team Leader Jin ay puno ng paghamak at sinabi pa niyang si Hakyung ay kakagraduate pa lang at agad na na-assign sa Meteorological Administration at hindi niya talaga naiintindihan ang hirap ng kanyang mga kasamahan. Nang matapos siyang magsalita, agad siyang nag-angat ng kanyang manggas at ipinakita kay Hakyung ang peklat na natamo niya habang nasa duty. At pagkatapos ay tumingin sa ibang kasamahan, sinabing ang kaliwang kamay niya ay nasugatan ilang taon na ang nakalilipas habang nasa tungkulin. Hanggang ngayon, wala pa ring marinig sa base unit na ito. Basta't nasa business trip ka, normal lang na masugatan. Sa kanyang mga salita, ipinahihiwatig niya na si Hakyung ay isang bulaklak lang na nakaupo at nagpapalamig sa headquarters. Sa awkward na sandaling ito, nagmamadaling dumating si Shu na kakagaling lang. Nang makita na pabaya siya at ayaw magpagamot ng maayos, seryosong tinawag siya ni Hakyung para kausapin siya sa labas. Ito ay isang pag-uusap sana sa pagitan ng superior at subordinate, ngunit ang buong isip ni Hakyung ay puno ng eksena kung saan nakipaghiwalay sa kanya si Shu. Kung ganoon, wala na siyang dapat alalahanin pa. Kaya sinabi niya kay Shu ng diretsyo na hanggat hindi siya pumapayag, huwag siyang umasang maghihiwalay sila. At habang papalapit ang bagyo, nagdaos ang istasyon ng emergency meeting. Ipinahayag ng lahat ang kanilang mga opinyon, ngunit wala pa ring desisyon. Sa ngayon, tanging sa pagkakaroon ng tumpak na datos, matataya kung tatama ba ang bagyo sa timog o hindi. At ang bagyo ay papalapit na sa baybayin. Sa sandaling ito, ang paglayag ay maaaring maging delikado sa buhay. Ngunit si Hakyung ay walang takot. Hiningi niyang payagan siyang maglayag upang mag-install ng probe. Gusto ng direktor na pag-isipan niyang mabuti ito. Ngunit naniniwala si Hakyung na kung mas malaki ang sakuna, mas kailangan ng katumpakan. Ang kanyang katapangan ay nagbago sa pananaw ni Team Leader Jin sa kanya. Hindi mapakali si Shiwo kaya nagdesisyon siyang pumunta sa dagat kasama si Hakyung kahit na malakas ang alon. Ngunit pagkatapos ng walang tigil na pagpupursige, matagumpay nilang naiangat ang kagamitan sa kalangitan. Bigong umibig, tagumpay sa karera, pagkatapos ng isang gabing malalim na pag-iisip, bumalik ang kumpiyansang Hakyung. Maingat si Shiwo na sinuotan siya ng jacket at bigla siyang tinanong nito ng isang katanungan. Kung maghihiwalay sila, magagawa ba nilang mamuhay ng mapayapa? Nagkatinginan ang dalawa ng may pag-unawa at sa wakas, nakapagdesisyon na rin siya. Maghiwalay na lang, maghiwalay na tayo, Shiwo, sabi niya. Naghiwalay ang dalawa ng mapayapa, hindi na nag-usap pa, at nag-usap-usap na lang sila sa dulo ng linggo para kunin ang mga gamit niya sa bahay ni Hakyung. Ngunit bago pa man dumating ang araw na iyon, nagmamadaling pinuntahan ni Shiwo si Hakyung at sinabing alam na ng lahat sa departamento ang tungkol sa kanilang relasyon. Ang babaeng ito ay naglilinis ng banyo at may paang may sapatos na sukat 42 na lihim na papalapit sa kanya. Nang malapit na ang kanyang mga paa sa banyo, biglang may bumukas na pinto mula sa labas. Nagpanik siya at dali-daling nagtago sa madilim na sulok. Lumabas naman si Hakyung na nagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang dumating si Shiwo. Akala niya ay kukunin nito ang kanyang mga gamit. Ngunit seryoso si Shiwo na sinabi na nabunyag ang kanilang relasyon. Lumabas na dahil pala ito sa malakas na boses ni Donghan. Habang kumakain, hindi siya makapaniwala na tinanong si Shiwo, narinig ko na kayo na ni Team Leader Hakyung, totoo ba? Kailan pa kayo nag-date? Sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Maliban sa akin, alam na ng buong team, sabi niya. Nang marinig ito, tuluyan ng nanlamig si Shiwo. Nang makita niyang pinag-uusapan ito ng mga kasamahan sa paligid, dali-dali siyang pumunta at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumabas ang ina ni Hakyung mula sa silid na ikinagulat nilang dalawa. Nalaman na matagal nang naghihinala ang ina niya sa relasyon ng dalawa. Sa pagkakataong ito, nahuli sila ng ina, ngunit sinubukan pa rin ni Hakyung na tanggihan at linlangin ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, kilala ng ina ang ugali ng kanyang anak kaya kinuha niya sa kanyang bag ang mga intimate na larawan na inihanda niya ng maaga at sinabing, tingnan natin kung makakaila pa kayong dalawa sa harap ng malinaw na ebidensya. Walang masabi si Hakyung at mabilis na nag-usisa ang kanyang ina tungkol sa pamilya ni Shiwo. Nagtanong kung ano ang trabaho ng kanyang mga magulang at kung mayroon siyang mga kapatid. Kahit sinubukan ni Hakyung na putulin ang usapan, hindi niya mabago ang desisyon ng kanyang ina. Naisip ng ina na kahit hindi mataas ang posisyon, mas bata naman ito kaysa sa kanyang anak kaya baliwala na ang maliliit na kakulangan. Kahit na ipinaliwanag ni Hakyung na naghiwalay na sila, ayaw pa rin maniwala ng kanyang ina. Gusto kong makita ulit ang 8 characters, horoscope ng prospective son-in-law na ito, sabi niya. Kinabukasan, naging sentro ng usapan sa opisina ang relasyon nilang dalawa. Nagbubulungan sila sa pasilyo, nag-uusap sa kantina, at kahit sa pulong. Maging sa umaga, nakakuha rin siya ng mga tingin ng paghanga. Hindi ko alam kung sa puntong ito ay mangangahas pa kayong magkaroon ng relasyon sa opisina. Natatakot si Hakyung na mas lalo pa silang maunawaan, kaya sinubukan niyang maging tapat at sabihin na naghiwalay na sila. Ngunit sa gitna ng kanyang sinasabi, pinutol siya ni Shiwo at humingi ng pagtingin sa kanila sa hinaharap. Agad na naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Nagbiro pa si Donghan na huwag silang masyadong malambing sa hinaharap. Habang nakatingin sa mga taong nag-cheer, puno ng pagtataka ang mukha ni Hakyung. Tinawag niya si Shiwo palabas at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit sinabi ni Shiwo na itago muna nila ang paghihiwalay dahil kababalik lang ng balita na nagde-date sila at kung biglang kumalat ang balita na naghiwalay na sila,
Tiyak na magiging paksa ng usapan ng lahat. Upang maiwasan ang mga chismis, nais niyang magpatuloy silang magpanggap na magkasintahan. Hindi ako nagkaroon ng regla sa loob ng 2 buwan, sabi niya. Wait, sandali, wala pa tayong plano na magkaroon ng anak. Nang marinig ng asawa na buntis ang kanyang asawa, ang unang reaksyon niya ay hindi kaligayahan, kundi kung mapapanatili ba nila ang sanggol. Kaya, nakipagkita ang asawa sa kanyang ex-boyfriend, at umiiyak na sinabi kay Shiwoo ang kanyang malungkot na buhay may asawa. Ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Shiwoo noon ay inisip niyang makakahanap siya ng makakasama sa buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Ki-joon. Akala niya ay mature at kalmado ito, ngunit pagkatapos nilang magpakasal, natuklasan niya na isa lang siyang bata na iniisip lamang ang sarili. At kapag may hindi pagkakaunawaan, hindi niya iisipin ang kanyang asawa. Hindi alam ni Shiwoo kung paano siya aaliwin, kaya kinumpara na lang niya ito sa kanyang ama na isang sugarol. Paano magiging madali ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at anak, tanong niya. Ang relasyon ko at ng aking ama ay hindi naging maayos. Magulang at anak, mag-asawa, magkapatid, dahil sila'y pamilya, mas mahirap ang relasyon. Kaya, nagpa siya akong maging isang non-marrier, at tama nga ang desisyon ko, sabi niya. Nang makita ni Eugene na malungkot si Shiwoo, napansin niya na may problema siya at si Hakyung. Hindi niya inaasahan na naghiwalay na nga pala sila ni Shiwoo. Sa kabilang banda, si Ki-joon, dahil sa kanyang pagkalungkot, ay niyaya si Hakyung na uminom. Ngunit inaliw siya ni Hakyung na marami pang oras bago ipanganak ang bata, kaya maghanda ka ng maayos. Ngunit hindi madaling mag-alaga ng bata. Sa ngayon, ang pera para sa upa at pamumuhay pa lang ay hirap na sila. Kung magdadagdag pa ng anak, kailangan pa ng dagdag na gastos para sa gatas, medisina at edukasyon. Bukod pa rito, hindi siya sigurado kung magiging mabuting ama siya. Ni ang papel niya bilang asawa ay hindi niya nagampanan ng buo. Ngunit sinabi ni Hakyung na siguradong magiging maayos ang lahat dahil palagi siyang nagsisikap ng husto. Nasa akin lang ang problema, isang perfectionistang mahirap please. Hindi tumutol si Ki-joon, alam niyang inaaliw lang niya ang kanyang sarili. Ngunit tuwing binabanggit niya ang paghihiwalay nila ni Shiwoo, nawawala ang kanyang kakayahan na mag-analisa. Naisip niya na siguradong dahil ito sa hindi siya sapat na mabuti. Ngunit sinabi ni Ki-joon na huwag kang magbiro at sinabing isa siyang napakahusay na babae. Matalika at mahusay. Responsable ka rin at may sportsmanship spirit. Hindi mo alam kung gaano ka kakaakit-akit. Sinasabi mo bang magsunog ako ng pera sa puntod ko at lokohin ang mga multo? Ang ganda pakinggan. Ngunit iniwan ka pa rin ni Ki-joon, sabi ni Hakyung. Medyo nahiya si Ki-joon, ngunit umaasa pa rin si Hakyung na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan sa pagkakataong ito. Kaya hinimok niya si Ki-joon na magmadaling bumili ng mga bulaklak para sa kanyang yumaong asawa at tratuhin siya ng mabuti. Bago siya umalis, hinimok din ni Ki-joon si Hakyung. Pagkaalis ni Hakyung sa bar, nakatanggap siya ng isang tawag. Pagkatapos ng tawag, agad siyang pumunta sa ospital. Lumabas na ospital ang ama ni Shiwoo dahil sa banggaan ng sasakyan. Pagkatapos ng pagsusuri ng doktor, natagpuan na mayroon siyang tumor na 3 sentimetro sa kanyang kanang baga. Siya ay dating ama na sugarol na sinamantala ang kanyang anak para sa sariling kasiyahan. Ngunit sa harap ng biglaang sakit, nagbago ang kanyang mukha na sakit. Para hindi maging pasanin sa kanyang anak, hiniling niya kay Hakyung na panatilihing sikreto ito. Pag-uwi ni Hakyung, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sofa. Nagtaka siya at nalaman niyang pagkaalis niya. Nagkita pala si Shiwoo at ang kanyang ina para tulungan siya sa pagpaplano para sa kanyang anak na babae. Nagsimula silang mag-usap hanggang umaga at hindi na nagtago pa si Shiwoo. Sinabi niya na dahil mayroon siyang masamang ama, ayaw niyang maging kapamilya ng ganoong klaseng tao ang babaeng mahal niya. Matagal na niyang iniisip na sapat na ang mahal nila ang isa't isa, ngunit gusto niyang maging responsable sa kanilang pagmamahalan. Kinakaharap na nila ang kasal, kaya napilitan siyang hiwalayan si Hakyung. Nang umalis ang ina niya, hindi niya ito sinabi kay Hakyung, ngunit pagkaalis ng kanyang ina, natuklasan ni Hakyung na nakalimutan ni Shiwoo ang kanyang telepono at naunawaan na nag-usap pala sila ng matagal. Ngunit nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan, komportable niyang ibinalik ang telepono kay Shiwoo. Siguro masyado ka lang kinakabahan kahapon, sabi ni Hakyung. Nakakakaba nga ang nanay ko, sabi ni Shiwoo. Nang marinig ito, bumuntong hininga ang lahat. Hindi nila inaasahan na mabilis na uunlad ang kanilang relasyon. Dumating na sa punto na nagkikita na ang pamilya, sabi nila. Kahit medyo nahihiya si Hakyung, kalmado pa rin niyang sinabi na pag-uusapan na lang nila ito sa ibang pagkakataon dahil sa sandaling ito, nag-aalala siya. Paano niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa sakit ng kanyang ama? Habang kumukuha siya ng tubig, pumunta si Hakyung sa tea room at sinabing tawagan niya ang kanyang ama kapag may oras siya. Ngunit nang marinig ito ni Shiwoo, nagalit siya. Sa loob ng mahigit 15 taon, ang sakit at pagdurusa na idinulot ng kanyang ama ay naging isang bangungot na hindi maalis. Dahil dito, naghiwalay sila ng hindi nagkakasundo. Ngunit sa gabi, tumingin si Shiwoo kay Hakyung na may malalim na nararamdaman at labis na nagsorry. Sinabing hindi siya dapat mag-react na parang bata. Ayos lang, hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. Shiwoo, bakit ka laging nagsasabing ayos lang? Bakit mo ginagawa iyan? Palagi mong sinasabi na naiintindihan mo ang nararamdaman ko. Kung ganoon ka, paano kung gusto ko pa ring ipagpatuloy ang relasyon natin? Paano kung maging bastos ako at ayaw ko nang makipaghiwalay sa iyo? Tanong sa mga kababaihan na naroroon, sino ang makakapagpigil sa kanilang sarili kapag narinig ang pagmamakaawa ng isang batang lalaki? Buti na lang may tumawag sa kanya mula sa labas. Kung hindi, sigurado na gumawa na sila ng mga bagay na hindi masabi. Sa sandaling ito, tinuturuan na sa isip ni Hakyung ang taong gumulo sa kanilang usapan. Nang makita niyang nasira ang
magandang pagkakataon, sinabi na lang niya kay Shiuo na mag-usap na lang sila sa ibang pagkakataon. Pagdating niya sa Meteorological Administration, nakita niya si Team Leader Choi ng Team 1. Narinig niya na binaliwala ni Hakyung ang kanilang forecast, kaya pumunta siya para magtanong. Naniniwala siya na ang ginawa ni Hakyung ay isang insulto sa kanyang team. Ngunit naniniwala si Hakyung na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Nag-init ang kanilang argumento at naging agresibo ang lalaki. Agad na pinigilan siya ni Shiuo at sinubukang awatin ni Seokho. Ngunit lalo lang nag-init si Team Leader Choi at kinuha pa ang kwelyo ni Hakyung. Hindi na nakapagpigil si Shiuo at sinuntok niya ito. Dahil dito, natumba si Team Leader Choi sa sahig. Nang makita na lumalala ang sitwasyon, nag-aalala si Hakyung na baka madisiplina si Shiuo, kaya nagmungkahi siyang pustahan sila kung sino ang tama sa kanilang forecast. Bilang taya, kailangang may lakas loob na mag-resign ang matatalo. Sa sandaling nahihirapan si Team Leader Choi, dumating si Donghan para iligtas ang sitwasyon na siyang nagtapos sa drama. Kahit hindi kasing taas ng posisyon niya ang team leader, ang dalawang taong naroroon ay parehong dating estudyante niya. Mabilis na nagpanggap si Team Leader Choi na naaawa sa sarili at sinabi kay Hakyung na hindi niya palalampasin ang bagay na ito. Ngunit tinanong siya ni Donghan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi pa niya na mas marami pa siyang ginawa noong nasa ilalim siya ng kanyang pamumuno, lalo na't magkatrabaho lang kayo ni Hakyung. Ngayon, nagagalit ka dito at nagpapakita ka ng kayabangan, sabi niya. Napagtanto ni Team Leader Choi na mali siya, kaya tinangkang ibaling ang atensyon kay Shiuo. Ngunit nagalit si Donghan. Ako ang dapat magalit dito, sabi niya. Kaarawan ng anak ko ngayon. Sa wakas ay nagampanan ko ang papel ng isang mabuting ama at nag-reserve ako ng restaurant para sa kanya. Ngayon, malapit na silang matapos kumain. Sa wakas, naibuhos ni Donghan ang galit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, nagbago rin ang panahon. Ayon sa data ng system, tama ang naunang hula ni Hakyung. Nang makita ni Team Leader Choi ang resulta, napahiya siya sa harap ng lahat. Nagbigay ang lahat sa kanya ng masamang tingin. Wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo na nagpatawa ng husto sa kanyang mga kasamahan sa Team 2. Gayunpaman, habang tinatamasa ni Hakyung at ng iba ang kanilang tagumpay, hindi mapakali ang nanay ni Hakyung. Alam niyang masakit para sa kanyang anak ang paghihiwalay, kaya gumawa siya ng kaunting hapunan para dalhin kay Hakyung. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang nabago na naman ang code ng pinto. Nag-alangan siya, naisip niya ang lalaking nakasalamin sa itaas. Ngunit nang dumating siya sa pinto at akmang kakatok, narinig niya ang mga iuo na tunog mula sa loob. Natakot siya na baka makagulo siya, kaya tumalikod siya at tumakbo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid at ang dalawang tao sa loob ay nahulog sa sahig. Taekyong, opo, nay. Naku, nay. Naku, tong bata ka talaga. Taekyong, naku, nay. Nay, kumalma lang po, nay. Ang lalaking sugaron na ama ay ang taong umubos ng pinaghirapan ng kanyang anak. Ngunit sa huli, siya ay kanyang laman at dugo pa rin. Nang makita niya ang kanyang ama na nakahiga sa kama ng ospital, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Si Hakyung, sa wakas, ay sinabi sa kanya ang tungkol sa sakit ng kanyang ama at sinabi rin sa kanya ng doktor na hindi lamang cancer sa baga ang sakit ng kanyang ama, kundi nasa huling yugto na ito. Kasalukuyang lumalaganap ang mga selula ng cancer na nangangahulugang halos walang pag-asa para sa lunas. At sa ngayon, labis na nagdurusa ang pasyente. Sa sandaling ito, sa wakas ay nabitawan na ni Shiuo ang galit sa kanyang puso. Namatay ang kanyang ina noong siya ay 7 taong gulang pa lamang at ngayon ay malapit na rin siyang iwan ng kanyang ama. Hindi niya mapigilan ang sakit. Ngunit biglang may 2 pulis na dumating mula sa labas. Sinabi na pinaghihinalaan ang kanyang ama na nag-imbento ng aksidente sa sasakyan para mangikil. Gusto nilang arestuhin siya para sa investigasyon. Sa panlabas, nagpakita siya ng kawalang interes, ngunit nang mag-isa siya, tahimik siyang sinisi ang sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Hakyung kay Shiuo at dahil mayroon pang ilang mga pagsusuri na hindi pa nakumpleto, hindi pumayag ang doktor na kunin siya. Ngunit para hindi madamay si Hakyung, sinadya niyang lumayo. Habang pinapanood si Shiuo na umalis, hindi alam ni Hakyung kung ano ang gagawin. Kinabukasan, tumakas sa ospital ang ama ni Shiuo. Nang malaman ito, nagsimulang maghanap si Shiuo sa lahat ng dako. Hinanap niya siya sa lahat ng lugar na madalas puntahan ng kanyang ama, ngunit hindi niya siya mahanap. Habang malungkot na nakaupo si Shiuo sa bus stop ng kanyang ama, biglang tumawag ang kanyang ama. Galit na tinanong niya kung nasaan ito, ngunit nagbago ang karaniwang agresibong saloobin ng kanyang ama. Kalmado siyang sinabihan na huwag niyang palampasin si Hakyung. Kahit hindi ka nagkaroon ng mabuting ama, at least nakahanap ka ng mabuting kapareha. Sa pagkarinig sa tapat ng mga salita ng kanyang ama, umiyak si Shiuo, ngunit tumanggi pa rin ang kanyang ama na magpagamot. Ayaw niyang maging abala sa kanyang anak, ngunit seryosong sinabi ni Shiuo na dapat siyang maging responsable. Kung alam mong marami kang utang, mas dapat kang mag-iwan ng magagandang alaala para sa iyong pamilya. Kahit papaano, dapat mong gampanan ang iyong responsibilidad bilang isang ama. Nang marinig ng malamig na ama ang tapat na mga salita ng kanyang anak, umiyak siya sa sandaling iyon. Sa totoo lang, hindi nakakatakot ang taong nagkakamali. Ang
Nakakatakot ay kapag alam na ang pagkakamali, ngunit ayaw itong itama. Hindi inaasahan na narinig ng biyenan ang kanilang pag-uusap. Sa simula, gusto niyang lumayo ang kanyang anak kay Shiu, ngunit pagkatapos niyang marinig ang kwento ni Shiu, naramdaman niyang dapat niyang kumbinsihin ang kanyang anak. Alam niyang natatakot si Shiu na madamay ang kanyang anak, kaya sinabi niya kay Hakyung ang lahat at pinaalalahanan siya na kung tunay silang nagmamahalan, huwag nilang hayaan na maging hadlang ang ibang bagay sa kanilang pagmamahalan. Sa tulong ng kanyang ina, nagsimulang balikan ni Hakyung ang bawat sandali nila ni Shiu. Sa sandaling ito, may biglang kakaibang tunog sa kalangitan. Naalala niya na sa araw, kasama si Shiu, hinulaan niya ang unang pag-ulan ng nyebe sa taon. Kaya, gusto niyang bumalik sa opisina para suriin muli ang data. Hindi inaasahang pagkababa niya ng sasakyan, nagsimulang bumagsak ang malalaking kumpol ng nyebe na parang balahibo ng gansa. Sa sandaling iyon, si Shiu, na may parehong iniisip, ay biglang lumabas sa likuran niya. Bakit ka nandito? Hindi ako dumating dito para salubungin ang unang nyebe. Sa Korea, may espesyal na kahulugan ang unang pag-ulan ng nyebe. Kung sasalubungin mo ito kasama ang iyong kasintahan, magiging masaya kayo habang buhay. Kung makikita mo ang taong gusto mo sa araw ng unang nyebe, magkakasama rin kayo habang buhay. Kaya sa gabing ito na puno ng nyebe, sa wakas ay nagtapat na sila ng kanilang nararamdaman. Ayaw kong maging malabo ang lahat. Sino ang nagsabi na gusto kong maging malabo ang lahat sa iyo? Kung gayon, magde-date ka ba sa akin? Kung gusto mo rin ako, mag-date na tayo. Mahal kita. Sa tingin ko, mahal na mahal talaga kita. Sa wakas, nalampasan nila ang lahat ng balakid upang magkasama. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng video. Hanggang sa susunod na pelikula.